So, Ay, ano yung inaccuse niya kay right, Cardema right. noon, Ginawa din niya. ginawa din niya. And worse, because she was a Comelec commissioner, Cardema was not. Di ba? Okay. So, pag, Interesting, ha? so maganda siguro, ano, pag kumwari hinamon natin si Rowena Guanzo ng debate, kayong dalawa, mano-y-mano. Pwede. Ayan. Pero ano, ang conditions ko syempre because of safety reasons, Oh my God. kailangan pwede ako magdala ng bodyguard. Oo. One. Second, Si Mark. pwedeng sponsored by a media outlet. Like Okay. Bilyonaryo. Okay. O, dapat may host, Okay. may moderator, Tama. may platform. Oo, para May Panelo. Yung show na Panelo na pinahiya mo si Panelo. pwede yun. 5 minutes. Yun na show na yan. 5 minutes ako magsasalita, Oo, 5 minutes siya. Oh, fair. Pagkatapos, pwede kami magtanungan, gano'n. Yun. So ito ba yung Ano ano? na lang host nyo? Magaling Attorney Kami ni Menong, Mike Toledo, nga, kahit magaling. sino. Kahit sino. So para ito ba yung hamon mo kay Atty. Rowena? Yes, I challenge Commissioner Rowena Guanzon. Kung okay sa kanya, ako Hindi. naman, okay sa akin anytime. Pero bro, parang may kulang. Hindi mo, you didn't ask our official sponsors. Would she Rolex. Philippines to Pwede bang sponsor? ano, pwede bang Hermes? Hermes. Pwede bang ano, Richard Mille? Ay, medyo ano. Because Senator Cheese only wears Oh, Richard Mille. yun. Ah, charot! Pero ang charot lang. kanyang net worth ay ang ano lang, yung 80 yung million. wristband, 80 million. yung wristband lang ng Richard Mille ang kanyang net worth. Yung Yun lang ang ari-arian niya. 60M yung minimum na Wala, Richard Mille. wala sa salin ni Senator Cheese, Grabe, ah. ang Richard Mille. Wala. Oh. He's seen wearing it. Pero may Rolex siyang dun sa picture sa Senate. Yes. Because yung Daytona na mahal, meron siya. Openly nakagayon siya. Yun ang problema Oo. talaga. Ako, kung wala kang ano, baka maano ang kapulaan ka ni... Ito, ano, 5,000 lang to, swatch. Ayun, oh. Pero tanong ko lang yung regarding kay Guanzon, ano. So, lagi na sinasabi na kakampik siya. Yun ang press ko niya, labeling herself as a Kaya nga nagtaka ako what's going on with her kasi the whole world knows what's going on. Ako may gusto. Denial pa rin siya. Meron akong may opinion ako dyan. Ayan, Sige, kahit theory nga ni Mark. panahon pa nung 2022 na elections kay Lenny, di ba? Kung saan doon naman nakilala si Guanzon because yung mga may boxing gloves pa siya na pink, ganun siya. Nung pa lang nakita ko na, napansin ko na peking kakamping si Rowena. Wow! Kasi, Nice and drop. naging obvious yun. Oh my God, si Mark. Kumbaga ginamit niya yung Oh, wow. kakampings, yung mga fans ni Lenny para manalo yung party list without telling people na Oh, siya pala real yung talk na to. planong umupo doon. Pinag-resign yung 5 nominee, siya yung uupo. Tapos wala pang isang linggo nung pagkapanalo nung party list Sila Sandro noon. Martin Romualdez. Picture na nila ni Romualdez. Diba? Sila Sandro. Oo nga. Diba? tama. So, Di ba may technical term sa mga ganyan tao? Oo. I think there's a technical term. Ano yun? Ano yun? Ikaw magsabi. Hindi, parang alam ko I forgot eh. May jet lag ako. May technical term yung isang araw nandito ka, yung sa kabilang araw O, pero kumpletuhin natin. So, kumpletuhin ko. Kasi susundutan ko yan. Oh, so, sinasabi ko lang din, ngayon, sinasabi ng mga tao, DDS ka, I disagree. Peking DDS din ito. Nakamping. May technical term talaga dyan. Nang gagamit lang siya. Whatever will Wow. boost yung kanyang... Naniniwala naman ako mayaman si Guanzon. Hindi siya mamata pobreng ganyan kung wala siyang... But she wants power. She wants power. Yun yung kanyang I She think doesn't want pangarap. Rolex. Oo. Kaya she will say whatever, she will do whatever para makakuha ng Grabe, Mark ka. Anong... And even nung last election din, sinasabi ko dito madalas, sa sample ballot ng mga isang area sa kapatid nating mga INC. Ito, scoop to scoop. Oo. Ito nakita ko talaga with my own eyes. May sample ballot sila, di ba? Yung Okay. senators nandun, yung 8. Tapos, sa party list, hinahati-hati kasi nung INC yung party list, iba-ibang area. Meron kay Correct. Paulo Marcoleta. Doon sa sample ballot na nakuha ko, somewhere in Metro Manila, P3PWD yung party list. INC na sample ballot. Oo. So, ibig sabihin, tinulungan na sila ng INC, hindi pa siya nanalo. Oh So, my God! Ang sakit yung So, magsalita ngayon. Pero ang punto ko dito, kasi nga, peking kakamping, peking DDS, she is only in this for herself dahil sa ambisyon niya sa kanyang sarili. Pero Tapos, let's take exception with that. I mean, Bama Aquino was endorsed by INC. yeah, walang masama ma-endorse ng INC. Ang point niya, point ko, in-endorse ka na nga, Talo ka pa rin. Talo pa. oo, So bakit siya natalo? Because people don't think she's real? Hindi ko alam. Tanong natin yung mga botante. No, ba't pero niya to be binoto? fair, Oh. I like her party list. It's really for people who are, I mean, PWD. my dad has disability. Actually, honestly, I wanted her to, I even offered to interview her nung time, medyo nag-away kami. I offered to interview her kasi I think she was running for some,
a part of me parang I think something sad is going on there. I think she's feeling the momentum is slipping through her hands. Kasi remember may moment siya noon nung diningay niya yung candidacy ni BBM. I remember like yung mga friends ko na sobrang wow, like naging hero siya, di ba? Dissenting opinion. Yun, Yeah, sa Comelec. She was a hero. Dissenting opinion. Siya lang Dissenting opinion. Dissenting. Well, dissenter rin siya. Ah, And then I got to, doon ako nag-research ng background na, nag-star mayor pa siya back in the day, tapos Harvard Kennedy School, UP. Magaling talaga. So, I don't know, honestly, part of me is parang medyo tragic nangyari. Bakit siya naging ganyan? Alam mo, yan eh, Oh when my God. when you start to Try to believe be your fair, own bro, hype. No, when you believe your own hype, pag yun ang problema when somebody is been in power, in a position of power for a long time, ang tendency talaga is you start to believe your own hype, you start having illusions of grandeur, thinking you are more than what you really are. Kaya nga si Guanzon, pag umarte yan ngayon, very entitled, feeling niya talagang parang, who Pero are ano you? nag-aaral sa Rockwell? siya. Oo, Wala. hindi. At saka with age, lumala lang talaga. Ugaling Aldrich yan, ugaling ano eh. Hindi old rich. Entitled. No, I disagree. Old rich, hindi ganun ang ugali. Old rich, Aldrich, ano yan, behave yan. yeah, very behaved. At saka, hindi nga sila mag-aarbot, ma-flashy. And they don't want to attract attention. They don't like Rolex. Yeah. Oo. Patek sila, patek. Yeah, pag nakakalala ka ng old rich, hindi mo ang kilala ng old rich. Naka-t-shirt lang yan. Yeah, at saka may ilang, like, couple of my friends na, yung mga billionaire types, yung isa na nakausap ko lang, sasabi ko sa yung isa nakakilala ko lang, ay, so ano negosyo mo? Sige lang, sa boss. akin, Naka-t-shirt lang si Elon Musk. yung mga happy na peanuts, gano'n, like, wow, laki nun ah. Pero, pag kumingla siya, akala mo, parang wala. Lalo yung mga Chinoy na billionaire. Yes, Very one simple. zone, I mean, may pera, rich, may level, their Yeah, levels may to this title. game, okay? Pero, She's not here. Hindi yan Ayala. But again, to be fair to her, what happened there? Kasi ang kwento ng isang friend ko na medyo DDS, sabi niya, bastos daw yung nagsabi sa Regardless, sa akin, regardless. Sa pattern eh. Yeah, Pattern hindi ka lang. of behavior eh. Ang daming mga videos na lumalabas na kung saan ginagawa din niya yan kahit sa Pilipino. Yes. Ang daming mga kwento na, di ba, parang may na-post ka na kwento. Ugali talaga eh. Ako sinasabi ko din to, alam mo yung mga DDS, kapag sa in-person, totoong buhay, marami dyan mababait naman. Yes. Pero pag nasa TV na sila, pag nasa social media na sila, Showtime. showtime, they will be there. Oo. Si Rueda, Performance. personal, pangit talaga Consistent ugali. talaga. Oo, consistent talaga. Yun ang opinion ko lang. Pero, kita naman eh. Kasi ako, ang tinitingnan ko ugali ng isang tao, how you treat, for example, mga waiter, mga security Ordinary guard, folks, yeah, you're right. mga tao, That tao reveals sa it. airport. Tama. that's how you want Oo, to judge. Yun yung pagkatao mo eh. Pero balikan ko yung pagiging peking kakamping niya or peking Okay. DDS, no? Ako kasi, ang analysis ko dyan noon, totoo namang anti-Marcos talaga, si Commissioner. Consistent siya, in Okay. fairness. That's one thing she's consistent. Consistent siya In doon. fairness. But, ang pinaka-curious nga is yung meron siyang picture na nagiging goods or okay siya. Sandro. Kay Kong Martin Romualdez na who was rumored to be the speaker Yeah. and then si Sandro Marcos. What if she had no choice because you have to work with the leadership? No. Actually, ang inside story doon, both legal and political, is because her fate as a congresswoman Dependent. rested Martin. on the hands of Speaker Martin. Why? Kasi nga, yung Comelec case niya, Contested. went to the Supreme Court. Cardema, number 1 kaaway niya. Kwenisyon sa Comelec, kwenisyon sa Supreme Court. Ang gusto niya, ma-accept na siya into the roles of congressmen okay. ng House. To create an incumbency effect, parang Na- ganun, no? siya, so will have to be decided by the Different, rep, exactly. which is Yeah, the House Tribunal. Not by Comelec. Bago mag-Supreme Court, dapat House muna. Which Romualdez did not do. Oo. Oo, hindi niya inalaw si Out Gonzalo. of respect for the Supreme Court, out of respect for the ruling. I think out of respect for the Comelec case. Exactly. Kaya nga, in Yes. fairness, institutionalist naman si Martin Romualdez. Yun ang- She took it personally, syempre. Yeah. She took it personally. Kaya ngayon, Bumaba. sobrang anti-Romualdez siya. There's nothing wrong with being anti-Romualdez, but we have to clarify na it's a matter of politics. Kung nakalusot siya noon bilang congresswoman, will she still be the same? Di ba baka siyang number one Baka fan? Lance Peter. Ang masakit pa Baka dyan, lesbian. ang nagpanalo sa kanya, boto ng kakampings. Hmm. And it was a time na bagong talo lang si Lenny. Yes. So, imagine yung Hindi, feeling. kasi fair ang, Diba? kasi maganda yung platform niya, in fairness. I vote for her too. Maganda yung platform niya eh. Binoto mo si... No, I didn't. Ano yan ah? Paano sana? I vote for her platform. Vote for Kasi party list ang binoboto mo, hindi naman No, what I can agree with Richard is sayang. Sayang Na na, walang- exactly. Walang PWD party list Exactly. representative. Yung advocacy. Sana kung nanalo siya. Kaso yun nga,
talagang may legal case talaga eh. She did something wrong there. And people can read that in the Supreme Court decision. Nasa ano yan, Lawfield online. Yeah. They can just read what she did. And she really exploited the loopholes which she stuck Cardema. The same loophole na galit siya kay Cardema kaya napatigil niya ang Duterte Youth kay Cardema noon. Is the same loophole she exploited. Quit sila. Oo. Pero just to disagree with you, how do you explain Lito Lapid? Ang tagal niya nasa pwersa, wala pa rin siyang ambisyon. Hindi pa siya nagbago. He's exactly the same guy. No, because dito lapit naman, yung By the way, he's a senator doon sa Yes, mga hindi yun. alam. may mga tao naman kasi that they're just content with having a salary, Sit be- at the table. sitting on the table, parang may ginagawa lang, Yun lang. but he doesn't want to work. Yeah. Lito Lapid, I mean, he does not want to Wala work. siya. Pero pansinin ko, hindi Oo. nakakalimutan ko nga na senador yun Kasi ngayon. never mind, he is a senator, Have by the you way. even seen him on Never. camera in any of the Senate sessions? I've never seen him. I haven't even heard him. Pero makikita mo in the background. Paminsan sa makikita mo, si Madami. Tito Lapid. Si Lapid ba yun? Ganun, yun ang ano. Yun, Chris, nandun naman siya ng impeachment. pero Yung hindi, impeachment, hindi nga, just to vote. yun, pero kahit yung boto niya, Effort muted eh. naman. Hindi nga niya yung I vote with a declaration, wala kanya vote, put your hand up. Like Pati that. Hansa, medyo ano rin. Wala ah, ka rin siya eh. Takbo na takbo, nananalo eh. Oo. Saka may sweldo. Malaki Oo. na sweldo for senator. Kasi artista, hindi mo alam eh. Ups and downs. Yes. Let's be honest, practical Well, tayo. hindi, nasa Batas Quiapo pa naman siya, di ba? And Pero yun lang eh, sa akin yun lang naman kaya siya tumatakbo para lang relevant pa siya at may sweldo siya tapos may mga perks pa. Remember, as a senator, the majority of your expenses are paid in allowances. Kaya, office. Office. Office staff. Oh. Pero Malaking bagay yun. Pero ito tanong ko, hindi ba mas okay na nandiyan si Lito Lapid kesa ang nakapasok kay Duterte? Oh, sure. Artista Sure. Duterte, di ba? Ben Tulfo, ang Si makakapasok eh. Ben 13. Pero what if, di ba? Kung wala talaga si ano, tapos ang nakapasok PBS instead of Lito Lapid. Hindi ba mas magandang nandiyan na lang si Lito Lapid? yeah. Pero di ba si Ben Tulfo meron siyang parang pinaringgan na kaya nga siya 13 kasi nilaglag siya para makapasok yung kapatid niya sa tao. Ngayon bumabalik yung issue Yeah, niya. yeah. Kasi alam ko sa Ilocos talaga, supported si Amy ng, the system. Kasi ano siya eh, kita mo. And some would say that was the deciding vote kasi talo si Amy sa rest of the country. Sara was not able to bring the Ang numbers. sabi sa akin ni Tweety Bird, sabi daw, Yun yung contention. nung kapatid, tulungan pa din natin. Kaya kapatid- nakakawa nga. kapatid- Oo, kapatid kawawa pa din naman. yan. Nakakaya pag matalo siya. Ewan noon yun. Ngayon, Ay, hindi na. after all that has happened, wala na. Pero ang dami na nangyari by that time already, di ba? Parang grabe yung pasensya din ng pamilya. Yeah. Pero ano nga sabi ni Sandro? May sinabi siya, hindi ganyan ang kapatid. Hindi ganyan ang kasal ng tunay Yeah. na kapatid. Parang Pero hindi daw dami siya mga- bababa sa level. Bababa, yun ang Bababa sabi. sa Bakit ka level. bumababa sa ganyan Oh. level? Bakit nga ba? Hindi Nga ba ang hindi Bababa. ganyan ang tunay na kapatid? Parang ano rin eh, medyo makulit si Matabang. Sandro ngayon eh. Parang nag-step up si Sandro, no? Yeah, actually, In ako, fairness, ah. in fairness kay Sandro, nung ano, By the way, before- this is political nga. We're not talking about like ethical. Like political, Yeah. like step up yung bata. Yes, Oo. and kasi mas may backbone siya. He's speaking out outside of his father's own position. May sphere siya lang sa Yeah, yung tatay nga ayaw magsalita tungkol sa impeachment. Siya, una ako magpipirma. Ba't hindi ako pipirma? You said this about my family. Yeah. Oh, these are May good- lolo. Oh, these are very good political moves. And I've already said, wala akong believe kay Sandro. Natawa I've din, said- wala para. Pero nung Pati si Pulong, di ba? Pinatulan niya si Pulong. Oo, pasok yun muna pa, siya. sa ICI. Oh, exactly, di ba? Pasok muna Oo, so I like that na palaban to. That's important because yung dad niya, hindi. The dad is non-confrontational So eh. you're saying mana sa nanay niya. Yes, sure, why Is not? that what you're implying? But ang ganyang klaseng pagpoposisyon sa sarili mo, the manner of speaking na ganyan is very politically savvy. It does attract votes. It does make people follow you and watch Him you. showing up sa ICI, how important is that? Because many people are conflicted on It's a that. clear contrast. Well, I mean, of No, course, he still has to explain Yeah. whatever allegations there are against him. Pero it's a clear contrast na yung isa, anak din ng Pangulo or dating Pangulo, Si hindi Pulong. pumunta. Oo, si Paulo Duterte. Siya, anak ng Pangulo, kahit Na sitting. nakaupo ngayon, Oo. pumunta. So,
iba pa din yung contrast that creates na mas matapang itong isa kaysa sa dito na tapang-tapangan. Oh, Yun yun ang may travel kasi, 17 travel. Si Sandro hindi na-travel. Pero doon sa mga statement ni Sandro, kayo sinasabi doon, ang tapang niya. Ako kasi, ewan ko kung Hindi naman parang in fairness, Hindi. step up, sabi ko, step up. Ewan ko kung na-follow nyo ako noon na meron akong mga pinagdadaanan noon, yung family ko. Kasi kami pag nagsistatement din kami noon, manghang, Yeah, oo. spicy, Yeah. may tsaa, may Yes. to gano'n. So yung last line ni Sandro na, hindi ito yung asal ng isang tunay na kapatid. Those are some things that I could have written. No, I mean, it's the same na parang, wow, ganito pala siya kaanghang, Oo. magsalita. Malikot din mag-isip. Yeah, in fairness. At saka binangkap niya, di ba? Before we say I totally like that statement eh. Kasi ang daming Wait, we forgot Sara Duterte. I mean, we almost forgot Sara Duterte. She's the vice president. How can you forget her? Because she doesn't do Wala her siyang job. ginagawa. Isa pa Talagang yun. magbabakasyon eh. Yung mo, Sara talaga yung Duterte, family Pulong ni Duterte, Duterte. mahilig magbakasyon. Basta family. Duterte does not. Bakit ayaw mo ba magbakasyon? Ay, actually, parang mas okay na nga. Actually, magpakasyon na lang siya. Oo, sige na. Balik. Oo, kasi kung nandito siya, sa laking problema. Kasakit ng ulo eh. Exactly. Pero hindi, with regards to Sara Duterte, para sa akin, ang dami niyang hinaharap ngayong mga problema. Ang tanong ko lang, okay, number one, itong impeachment na sinasabi na gagawin nila sa February, Yeah. hindi ba dapat kailangan muna na ma-desisyonan ng Supreme Court ang motion for reconsideration, right? Before file ulit ng impeachment case. Hindi ka mutin Tama, di ba? academic na. Hindi na, academic na. Makakasang gawin ng Supreme Court, let's just let the time lapse. Oh, So, pagdating ng Feb 6, mutin academic na, sabihin nila, okay, dismiss na, mutin academic. Hindi, pero kasi ang problema ko dyan, kung di sagutin ng Supreme Court yung motion for reconsideration, parang lapses into law, tapos ito na ngayong bagong Yung new rules, standard, medyo strict na yung rules. na alam mo gano'n ka-strict Dadaan na na. sa Justice Committee nung ano. Imagine mo kung Ang hirap ng bagong oh, rules, ang tight masyado. kasi ibig sabihin nun, first, Ay, ingat pala ako. 300 plus Wala. members of Congress have to first certify that they understand, comprehend what is being charged. All of them. Kahit na no vote ka, if you just said, no, hindi ko naiintindihan. No, hindi ko nakuha yan. Pwede nang masabotage ang isang impeachment by that alone. Number one. Number two, gusto mo isabotage, I file one, you file another one the next day. Tapos, based on the new rule, wala nang impeachment again. It's too tight. So that's why ang tanga talaga, I'm sorry, ang tanga talaga nung ginawa ng Supreme Court. Let me disown that. Let it be Okay. clear that it was Chris Tan's opinion, not with Does Ate not Ryan. reflect And me, not not me, me. Attorney Jesus, Spend not money me. smart. Pero sa akin, I have the right as a citizen Of to course. say that. Of course. That is my opinion. I really feel Yeah. like it was really they really Uncalled for. stepped over the line by doing this. At ang malala dito, lately, ang daming mga ganitong klaseng mga desisyon ang ating mga iba't ibang departamento na That parang- doesn't make sense. Yeah, COMELEC. Nag-create ako, di The ba? COMELEC one was a really Yung bago natin puntahan yung sa Comelec, ako ganito, bigyan kita ng optimistic side, no? Ako rin, may optimism. They will okay, sige. They will let it lapse because ang gusto lang naman nila is by February 6, since mukhang may bagong impeachment na dadating, it will be useless, quote-unquote, na mag-decide na sa luma. Gusto talaga nila mag-apply yung new procedure. So yung sa procedure naman, ganito yan, it can actually be beneficial to Magkaroon the ng facto anti-Duterte hearing. side Magkaroon and more harmful to Sara. Una yung sinasabi mo na pwedeng isabotahe. Hindi naman ganun kadaling isabotahe. So, you have the Kiko Barzaga 5 or yung mga, di ba, DDS na Right. congressmen. Basta mabigyan lang sila ng time na nabigay, may proof na binigay na yung copy, may proof na binigay lahat ng evidence. tick the box. Yeah, tapos after 1 day or 2 days, kung mag-no sila or what, they cannot say hindi sila informed. They cannot say that. So, that's one. Second, yung hinahanap nating trial sa Senate, with the new Supreme Court Pwede na rules, mangyari sa Congress will ngayon. now happen in the House. Sa plenary na. And the House is not friendly to Sara Duterte. Exactly. Pwede pa rin siyang kakatayin doon. So you're right in a sense, he's right in a sense that legally speaking, the impeachment process will be tighter. Harder. But politically, she'll be more exposed. Yun. But You get what I'm saying? yes, but It's a mixed bag. the problem is she won't be convicted. I agree with you that it will be much more difficult. The threshold will be more difficult.
But ano bang goal ngayon by this time? Medyo patapos ng admin. I think it's really a scrutiny issue na eh. And then yung public I'm just being realistic. I think no one believes kaya ng impeachment. pag-akyat sa Senate, ang hopes is mas marami ng against kay Sara sa public dahil doon sa lalabas sa Congress. Pag na-gisa There's sa an outside Congress, possibility out there. na 2 to There is 3 that months, 2 to 3 months, parang nagka-de facto trial na sa House. Quadcom ulit. Pagtaas sa Senate, the public pressure Oh. will be there kasi kung na-establish na ng maayos sa House, parang magiging taliw kamay ng Senate. Plus, you forget, madaming mga senador mawawala. Oh, kaya Supreme Court, okay yan, Supreme Court. You're assuming andyan pa si Bato next year. You're assuming baka si Si Bongo. Bongo. Oo, walang Or pari. yung Joel Villanueva. Okay, sige. yung mga hindi safe. Oh. Okay, so ito. So, Pati si Kilay, baka wala na si Kilay. tama kayo dun, ano, na pwede mangyari. So you raised correct point, but there's more to the story. That's what we're saying. Right. Silver lining. Yes, Oh. okay. But for me, ito yan, tama yung sinabi ni Mark that right now kasi the more important trial is the trial by publicity. Court of public opinion. Court, yes, because Scrutiny. nakikita mo nga ngayon na kahit na nga anong ginagawa nila behind the scenes, kailangan press con. Maraming press con, mga vlogs, mga media relations, mga interview, ang dami ngayon. Just to be clear, hindi ito trial by publicity na tool for So, excuse me. Evidence-based Right. scrutiny, public scrutiny. Yes, Public no, Accountability. Oh, yun. Just to be clear, yeah. Okay, Okay, so- natin ng trial by publicity. right, okay, sige. So next naman, ito Sorry, na yung sorry. I susunod. had to clarify. With regards to, okay, the impeachment, and then nag-file nga, grupo ni na Shelo Magno. And by the way, shout out to Shelo Magno. Thank you for doing this, ha. Yung pag-file ng, malversation, Plunder. with the ombudsman, di ba? Graph. Okay, graft. Okay, ang tanong ko lang, will that do anything? Di ba she's immune from, is it suit or from jail time? I'm confused with this. Yata, Would you guys know? Meron, di ba? Hindi, Vice President. So, May debate dyan, di ba? may two schools of Yeah, thought. there's a Legal. debate. It's a School debate. of thought. One is that the vice president has immunity from suit, and one school of thought that she has She's no not immunity commander-in-chief. from suit. Remember, Lenny Robredo was filed and sued for And sedition. threatened by the Solicitor General na 2019, yun ang position ng third administration. Position of the DPS DPS was walang immune immune from suit exactly. ang VP. And now, You know why? they're going to So, yeah, use this. exactly. Yes. No, pero ito, bakit walang immunity from suit ang VP? Let's say. Kasi yun ang ginawa nila kay Lenny, kinasuhan siya ng sedition. And she had to answer that. Because if she had immunity from suit, she can just say to the DOJ, dismiss immunity from suit. Right. But she's not answered that. Nag-file pa rin siya ng counter affidavit. So what's the point? Kasi kung ang VP ay spare tire, yung premise ng immunity from suit ng presidente is to prevent him from being harassed and distracted from all of the Right. Feeling is job. guilty. Na 24/7. 24/7 ang pagiging presidente. Eh ang VP, wala ka naman technically trabaho except mag-succeed. So, walang immunity from suit kasi there's nothing to distract Spare you. tire ka lang. Oh, wala ka naman trabaho technically. By the way, the spare tire also comes from DDS. Lahat ng sinasabi nila noon kay Lenny, applicable Kay ngayon. Sara. Alam mo, sorry, naawa tuloy ako sa mga DDS kasi lahat ng mga gusto nilang gawin sa mga kalaban nila, Babawi. ngayon, I think may term din dyan. May So, okay, well, good luck with that. And I really hope mag-prosper to with the new ombudsman. Is it with the ombudsman? or Yeah, the DOJ? that's the clincher, no? The ombudsman now is not a figurine. Ombudsman is a battering ram. Pero ito pa, bibigyan pa kita ng isang ng very something to hope for. Okay. So yung plunder case na yan, It's basta tsaka talaga. malversation, let's just say may immunity from suit si Sara Right. and you have to impeach her first Okay. bago mo siya makasuhan ng criminal Correct. case. Nothing is stopping the ombudsman, even if may immunity from suit, from investigating and doing case build-up if yung investigation niya to an impeachable officer is for the purposes of filing an impeachment case. So it could be an ombudsman initiated impeachment. Yes, nasa ombudsman law yan. Ngayon, what's the point? Ano yung talagang sobrang nakakakilig doon sa plunder case na yan? Because pag nag-investigate si ombudsman for the purposes of filing an Parang impeachment hindi case, natutuwa si Tirek. I'm kidding. yung case build up ni ombudsman, he can require all government agencies except legislative and except the Supreme Court to cooperate. And sinong pinakamagandang mag-cooperate? AMLC. Pwede sabihin Money ombudsman, trail. yes, an accusation of plunder, of pocketing money. Pwede bang makita ko yung bank record nito? Yes. Hindi pa na magsabi ng no si AMLC because the ombudsman is empowered to do that. Right. Can require agencies to cooperate.
So makukuha niya yan. Of course, he doesn't have to show it to us. He should not. 100%. Yeah. He should not reveal. But he can. He He can can. get it. Which is what we have Wow. been asking forever, except figuring yung dating ombudsman. Yes. Put it nicely. Kapag dating ng February 6, ang mag-file ng impeachment case si Ombudsman, Oh. tapos may naka-attach na bank record. Yun. Buya ka siya, bro. Ayun. Yun ang interesting. So I think we can end on that note, no? Kasi Yeah. next episode, pag-usapan natin more a little bit yung anti-dynasty bill endorsed by a Ferdinand Marcos. And also pushed forward by another Marcos. As Isandro is the fourth, di ba? And one of the fattest Ferdinand dynasties. Alessandro. Third- The third. Alessandro Marcos. Okay, so I mean, interesting. Speaker, si Speaker Boji did it. Exactly. Isa pang ano, very... Fattest dynasty. All right. No, but they're good. I mean, it's good na nag-file ng bill. Exactly. Pag-usapan natin yan in the next episode. Pero mukhang mamaya sa third episode natin, doon na tayo prediction na mag-red wedding na ba? Kasi sino mauna ma-red wedding? Kasi ano na yun eh, use it or lose it na eh. Yeah. Papunta na tayo sa exciting Game part. of Thrones. Game of Thrones. On that note, thank you very much again everyone for joining us dito sa first baby episode pa lang, di ba? Thank you also to Rolex and Gucci for your sponsorship. Our future debate between... On that note, salamat. Catch us on our next episode. Pag-usapan natin anti-dynasty bill. Totoo ba? Good. Yun. Okay, kaya live pa tayo ha? Ay, oo. Bigyan Ilang minutes yun? Tagal nun, ha? Okay, good. So, shorter na lang next. yeah. Then wait, anyone want water or anything before? Water. Oh, water. Ingat kayo. Naka-live pa tayo. Yeah. Ay, guys, ingat kayo. Ikaw mag-ingat. Bakit? May Bakit sinasabi ba kayo nagkikwento ka ba? na hindi pwedeng marinig? Nagsabi ng Hindi nga may tweeting. comments eh. Sabi na- Daming galit na mga TTS. Daming galit shit. Talaga? Basta tayo, ano mga comments? The first, Alam mo, it's a blessing that you guys exist, mga matatapang sa pag-fight sa katotohanan. Oo, alam mo, no, ang dami akong Usapan mga yun. DTS na nanonood ng mga vlogs ko Kay ngayon. Madriaga? Meron, dami. Ayun, Ano, second. To hate on you. Second. Yes, pero, Ang haba. kasi hindi ako ano eh, hindi ko sinasabi ko naman palagi sa mga Duterte supporters, hindi ako galit sa inyo. Pinaglalaban ko din kayo. Magkakampi tayo. So, Awesome. yung isa sa kanila, Madriaga tayo magsimula. Kasi Ayan. wala na tayong time yung kanina. isa sa kanila, una, banat pala. Davao, Pinaplan what sabi na Pinaplan siya. Sabi ko, Sa mga talaga eh, nito. kinolo. Okay, Sabi ko, okay. alam mo, okay lang sa akin, Oo. sabihin mo yung punto mo. Pag mag-flood kayo, babaan kita. Oo. Huwag ka lang mag-flood, wala akong problema. And I'll even answer your questions. Kahit Stop. nag-stop siya, kasi ayaw niya maban. Hindi lang siya nag-stop, nagtanong ng maayos. So, sinasagot ko ngayon every week. Kasi Pag may mga tanong. nanonood at nagdo-donate pa. Oo, Converted. oo, pero lumalaban pa rin. Eh, paano naman yung ganyan? Paano masasabi yan? Anong tanong niya sa Pero at exit? least So, nakikinig. Eh, nakikita ko, nakikinig siya. Yun, kaya tingin ko naman, that's why I No, always say, maganda yun na nagtatanong kasi Alan, nagtatanong. Alan. Open-minded. yes. Hindi siya nandun para mang-troll lang o para mang-asal. Pero nag-umpisa siya as a troll. Ang Salamat, Sir dahil, Joven. dahil maayos akong kausap, umayos siya. Yun, ganun dapat. Ang prating rule ko, pag any troll, pag-usapin mo as Kakyusi tao. Noemi. Yes. Kung tao din. Eh pero kung paano yung tumatakol ng tumatakol? Natin. Kausapin pa rin as totoong tao. Basta ako pag ad hominem, Pwede dalawa. ignore. Pag ako ad hominem, Meron pa ba? ignore. Sorry. Pero kapag may ano naman, Natin, ginawa may natin. punto na kahit papano, pwede mong patuloy. Pwedeng, Inanize mo. tsaka kadalasan dyan, sa kanila, tanong mo, sinong binoto niyong presidente? O, sabihin na si BBM, eh kayo din pala bumoto eh. Galit kayo sa amin. Bakit di kayo kayo ang bumoto Okay, dyan. ako Tapos Isa pa. kami yung Hindi, gusto okay lang. niyong mag-ayos. Oh, Doon Mark, sa, ikaw just in thank case. you. Doon sa Alright, let's get the presidente, ball. kayo din naman ang Okay. nag-elect. Let's get the ball rolling. Alright. Alright, let's get the So ball. what are we talking about this time? Madriaga muna and then ICI and Dynasty. Ay wait, palitan natin yung angle naman ngayon. Sorry, ayusin ko lang to ate. Oh, gawin mo yung nag-rotate. So ate, Oh, I rotating need na lang to- ha. Wait lang. Para kunyari ibang araw. Charot. Kahit Nakikita pareho niyo yung pa- suit natin, ano? Oo, kasi sponsor tayo eh. We have to wear this. Sabi ko nga, parang kakamping na talagang kulay. Charot, charot. Charot. Yan. Para sa bayan. Yun. Para sa bayan. Para sa bayan. Sabi ng mga haters, para sa bayan! Okay, ate, ito. Lalagay ko na po ngayon dito. Tapos, Ayun, para puro positive naman mga comments. I'm disappointed. I'm just kidding. Ay, thank you guys. Salamat. Fairness, natuwa mga tao. Friend. Good job guys. Agbiag kayo kapsat. Oh, meron tayong mga Ilocano na kasama din dito. Eh ano na, Unipink naman na talaga. Oo. Charot!
Unipink is Ingat, real. ingat ako dyan. Oh. Unipink bayan. Sa third episode na tayo. I posted an Instagram I know, I story. know. Nasa Reddit ka na. Yusek Nasa Claire, Reddit ka na. Antonio Tino. There's Nakita mo a yun? topic on Reddit about that. Unipink Minention- bayan? Yeah. Ah. Minention ka na. Pero sabi niya si Darian Patago yun. I didn't see Si that. Palsis na open. Pero Ano, with mga bayan yun, yeah. Oh. Unity Ako talaga. against ako. Grand Coalition. I'm not- Against Third ka saan? episode na Doon tayo. sa Unipink The bayan. third episode. Against ka doon? Oo. Kami explain natin sa Kaya nga, third episode na lang siya. Never give me an intro. Ano Ano ka? pwede ko din sabihin na marinig din Hindi nila. naman, sayang. Gusto ko din Sige, keep it. Sige, keep it mamaya. ipulong ko na lang. Hindi, basta ako, anybody but Duterte. Yun din ako. ABS nga, Yun din tawag ako, na pero ABD. anyone but Sarah pala. Yeah, ABS. sorry. ABS. Well, Sarah lang naman talaga kung So, pwede. pag nagsasalita sila, focus mo ha. Ganyan mo. Pero Tapos, tapos mong senador siya, yun, si balik sa Paulo. kailangan mo sa bilis mo. Tapos siguro, kung sila nagsasalita, hindi pa nag-ibat eh. So, palagi sila balik. Joke only. So, yan. Tatakbong senador daw? Si Krista? Tsaka si Ronald Sa Llamas? third episode pa nga. Kalaban ni Rowena Guanzon na tatakbo ng senador 2028? Nakita mo yung Team Gucci, yung 12 na. Gucci. Ano na? Paiba-iba. Minsan, iba yung permutation. May Alan, may Cheese. Tinatanggal si May mga Pokis. ganun. Si Pokis Di nandiyan. ba, marami, yun nga ang sinasabi ko, kasi maraming papasok dyan ng mga bigating pangalan. Doon sa Snake ni Sarah, yung mga trapo, yung mga original. For example, for one, maaaring si Lauren Legarda. Maaaring si Chis Escudero, si Chingoy. Si Grace. Si Grace po. Chris No, kung Grace will not. Yun mo? Hindi magla-line up yung Ritza. Oo, hindi siguro. Ah, with Sarah? Ay, hindi. Oo, Ay, sa Sarah Snake to, ah. Sorry. Oo, Ay, hindi si ko na. Pong Revilla. Gusto niya. Maraming pwedeng pumasok na malalaking Hindi, pangalan. guys, hindi po Sarah. yan. Ay, Chapueva yung Akala ko mga... Pupulong ko yan. Yung mga ano. Ako lang hindi Yung mga tier 2. Iba pa yung sa Yung mga tier 2. Kailangan ko pa iba pa. Jimmy Bondoc nandyan yan. Sure yan. Nandyan yan. Mga sila Philip Oo nga eh. Salvador. Greco Belica. Philip Salvador. Yung si Greco. Eh. Papasok niya. Ay, yung Jimmy. Hindi ikaw nagsabi nun. Hindi kasi hindi naman siya tumakbo ng last. At least far yan Mas- yung si ano ha, seditious na yung Mas- sinasabi na loko talaga. Mas priority yung siguro yung tumakbo. Yung tumakbo na this. Yeah. Oo, 2020. nung last election. Pero mataas na si Jimmy Bondoc. Mataas si Jimmy. Kaya for sure kasama yan. Kasama si Jimmy. Jimmy, Frontline na si siya, oh. Jimmy, Kita na ba? Second gen na siya. Nakita na. Eh si ano, Sige. ni Si Vic Rodriguez. Okay. si ano, si Paul, ano, Pilo. Richard, can you pull your seat in a bit? I mean, pull Ah, your Closer. Yeah, kumbaga, Huwag kang masyadong we're mahiya. going to be Closer. uncomfortably close to each other. Medyo sausage party. I know. Masyado eh. I know. Pero I know it feels uncomfortable, but it looks good on cam. Sige po. Yeah, okay, sige. Alright, sige. Alright, stand by everyone. Di ba? And, Quiet nga ako. and lapit ng konti or at least malakas yung boss nyo. Mark, lakasan mo na lang kung hindi ka makakakas. I do what you say. Yes, oo. Itong dalawa yung mahirap eh. Ito yung mga, ikaw nga, Britain, ito vlog. Ito yung dalawang nahirapan ako. Sa'yo, hindi ako At nahirapan. saka malakas boses Malakas ang ko. boses. Wala ka Ay, eh. Ang magagawa. Tangina. Okay. O sige, so, yung sa aming apat muna. Ano yung topic natin? Magsimula tayo sa Madriaga case. Pero Madriaga. ICI and Dynasty Bill. O sige. Basically BBM. Tatlo. Okay. Basically it's about BBM strategy, ICI, ganun. Pero Ah, Madriaga muna Dynasty, tayo ICI. kasi hindi natin naabutan. Wala tayong time. Ang tagal ng first O sige, alright, here we go. Gonzon ka kasi ganyan ng Gonzon eh. Yan ko kay Harry. Ay, dali. Okay guys, nandito na naman ang Quadcom, ang paborito nyong apat na political commentators. At sa episode na to, pag-uusapan natin ngayon, si Ramil Madriaga, ICI, at saka, ano pa? Dynasty. Dynasty. The Dynasty, Anti-Dynasty Bill. Okay. So, umpisa na natin, Richard. Ano gusto mo mga... Di ba, ba't ako kaya mo na? Kakarating ko lang Hindi, sa... o sige. O, si Ramil Madriaga, Hindi, guys. Okay. Matagal Okay, let's look at the ledger. What is credible about what he says? Ano yung mga parang medyo Oh, sige. masyado? Oh, yun na lang. O sige, I'll start with ano yung credible. Para sa akin, credible yung sa pag-deliver ng duffel bags sa tatlong location. Kasi pag tinignan mo yung sinabi niya, around 33 to 35 million Per is duffel bag. duffel bag. Pero remember, he's estimating it at this point. Pero if you actually divide 125 million by 4, 3 or 4. by 4, pag Kasha, by kasha. 4, it's about 30, Makes mathematics. it's about 30 million. 30. Oh. Oh. So parang ganun yun eh. So kung titignan mo, parang nagtugma and it was delivered in December 2022. The year and the same time na sinabi nga na na-release yung fund na nakuha nila Chika, yung pera, Right. and dinala sa mga DepEd vans. Tapos nakipagkita, ito yung duffel bag binigay. Like the duffel bag that the DepEd secretary, the DepEd staff did say na
nakuha, pati yung land bank manager sinabi, nilagay sa duffel bags. So all of it corroborated. Tugmang-tugma, number one. Number two, pag tinignan mo yung mga deliveries sa isa sa ombudsman office. Oh, sino yung ombudsman? Parking lot. Parking lot, oo. Mm. Tapos, nakita mo yung yung mga anong college of law yun? Sa San Sebastian. San Sebastian, mga fellow graduates ng San Sebastian College of Law. I'm not sure. So, But Sara Duterte was San Beda first, na-kick out, graduate San Sebastian. oo. Tapos pag tinignan mo, yung comedy club kung saan dineliver yung isang duffel bag ay pinupuntahan nga ng mga San Sebastian graduates. Law Alumni, graduates, alumni. Oo. Oh. And then, yung isa pa, saan ba isa pa dineliver? Sa mall ba yung isa? Hindi ko na maalala. Kabuyaw, Laguna. Ayun, sa Cabuyao, Laguna, yung sa mayor naman. So, pero yun, ano din yun, DDS yun. So, pag makikita mo, parang may Nag-align, medyo nag-align. Yes, so yun, yung isang para sa akin na very credible na sinabi niya. Now, o mga hindi Yung credible. mga dinadalaw sa prison, yung mga, Well, ano yung mga nakita mong gaps, potential gaps? Una muna, sino ba si Ramil, before everything, Okay. sino ba si Ramil Madriaga? Yeah. Si Ramil Madriaga, allegedly, based sa kanyang affidavit, intelligence and security officer, not just of Sara first, no? Pero si Madriaga, ang role niya sa buhay ni VP Sara daw, siya ang inatasan na magbuo ng VP PSG, yung Vice Presidential Security Group. Right. And that's a fact. And Na- malaking group yan. Na, Yes, na, Batalyon yan. na si Sara ang first Right. na nagpabuo ng VP PSG. Before her, wala naman. Wala ganun naman eh. Although may security ang VP, Basic lang. but hindi specific. Okay. Si Ramil Madriaga is also a trainer or parang nagte-train ng mga security officers. Right. No? And ang maganda kasi may Facebook page si Madriaga, but it's down now, napa-take down siya. But when Madriaga's Facebook page was still up, makikita mo lahat ng mga pictures. I'm sure may mga screenshots Pictures yan. with Sara Duterte, pictures of him training sa PSG or nagtitrain ng mga PSG. Etong curious kasi dyan, kidnapper daw si Madriaga. He's now in prison because of a non-bailable kidnapping Yeah. case. Kailan siya nakulong? 2023. Kailan yung huling Facebook post niya? Na walang mas bago, Oh, 2023 din. mm, Kasi nakulong na eh. right. Also, that matches. That's one. Second, before 2023, ang kwento niya, tumulong daw siyang magbuo ng Inday Sara is my president. Pilipinas movement. Pero acronym lang yon. Yung totoong SEC records, and nag-google ko siya sa SEC, you can check kasi sa SEC, check the company. Yeah, but to get the GIS, you have to pay. But yung checking lang ng name ng company, meron talagang ISIP Pilipinas that was SEC registered 2021. Oh, wow. So nagmamatch yun dun sa kwento niya na he was asked to establish an ISIP Pilipinas movement. Ngayon, whether to test for president or not, kasi sabi ni Robin, wala naman daw planong tumakbo si Sara na mag-presidente, di ba? No, but ang point, Either way, pwede ganun. you can test eh. Yeah, you just wanted to test. Kung nag-VP siya later, the ISIP Use Pilipinas still back Sara. Ramil Madriaga still back Sara. That's that second. So that matches out. Third, ako kasi ang tanong ko, kung hindi mo kapanipaniwala si Madriaga dahil kidnapper siya, nasa Facebook yan ni Madriaga at may photos. And hindi naman sinabi ni Sara na fake or edited or AI yung photos, no? Yeah. May photos si Madriaga na nag-video call siya. 1:1. Nagzo-zoom siya with Sara. Yeah. 1:1. Kasi ano siya eh, Ganun ka-close. isip Pilipinas founder. Ganon ka-close. Ganun So, ka-close. Yeah. ano na, na-save na yan eh. Ako, I had my own Copies. copies. Oo, just in case ma-take down and I posted it as well. So kung kidnapper talaga si Madriaga and is a known kidnapper, why would a vice president Be so close. keep talking One-on-one. and be close Right. to a One known kidnapper? kidnapper. O, yun muna. Ako naman, ito pinakamaingay ko dun sa vlog ko na sinasabi recently. Kasi, nakaka-apekto sa aking tatay. Si Tatay Ayun, Harry. yun. I think, importante yung sinabi nila, kailangan tignan talaga yon. Pero syempre, Damay si kahit anong hilig mo sa mga Duterte, it will be perceived as political. Dahil si Sara tatakbo president. Pero may mga kailangan grounds talaga, may kailangan tignan talaga. Correct. Pero sa akin, ang very interested ako to see at gusto ko ma-check sana ng mainstream media is yung Pogo connections nitong si Madriaga. Okay? That's where it gets of the plot thickens. Sa Oo, Batacan. In Oo. fairness. Kasi yun ang
bakit ba bumaliktad si Madriaga? Kasi titingnan natin ano yung motibo niya eh. Kasi kung so far, kung titingnan mo sa Facebook niya, loyalist ng Duterte yan, diehard ng diehard, di ba? Bakit ba siya nagsimulang bumaliktad? So, ang storya, maski nung sa abogado niya, nung Sabi ng lawyer niya mismo, sabi ng lawyer niya, Attorney oh, Palad. I think ang date mga around late 2022 eh, or he was the one who helped the farmers sa Mariveles, Bataan para magsampa ng land grabbing case laban sa First Bataan Mariveles Holdings Corporation. Okay, so Yung kay Harry Roque. yung na Galing na tong nakalink kay Harry Roque. Alam mo kung sino ang may-ari? Bakit nakalink yung company? Bakit nakalink? Oo Di nga. ba yun Sige, yung, anong link? yung Sige. korporasyon na yun, sila daw yung may-ari ng 400 hectares. Oh, wow. Okay. San Juan City is 600 hectares only. Diba? 400 yung ano. two-thirds ng buong San Juan. Two-thirds ng buong San Juan. Ganun yung kalaki ng lupa ng First Bataan. Ah. Sino may-ari ng First Bataan? Ito, nabasa ko to sa isang Galing. Oo. Sino? news article sa Remate. Which, very weird. Remate lang yung nag-post. Wala sa ibang mainstream media. Isang corporation na I think Green Mile yung pangalan or something, hindi ko kilala yon. And the other one is Biancham. Yo! Bianca! You heard it here first! Dito nyo unang narinig. Aho Biancham. ba? Baka hindi nyo alam kung ano yung Biancham. Oh, Paki-remind na, paki-remind Ano na. yung Biancham? Kaya ako nagagalit. Kasi wala kang share. Biancham is, yan yung dalawang pangalan dun sa dalawang anak ni Harry Roque. Si Bianca. Na hindi ka Ano, may pangalanan. Oh, pero yun. No, Oh. sa amin yung nasa kwarto naman, yun eh. Yung dalawang anak niya, doon nakapangalan. Yan yung korporasyon na merong porsyento si A.R. de la Serna. Yun yung Why did you have to mention that? supranational. Bitter siya eh. Hindi Bitter siya sinama. Sinama si Supra. Sinama si Supra. Dapat nga Bitter Bianca ka. Mark yan eh. Wow! So Kaya- si Biancham, by Harry Roque, or siya yung beneficial Interesting owner. to, Kahit na yung nakalagay The plot doon details sa- talaga. Isa parang siya yung beneficial Oo, siya owner. yung beneficial Oo. owner. This is Yun interesting. established sa Quadcom. Oh. Biancham is Oh, wow. one of the owners. Nung of- First Bataan Mariveles Holdings Corporation that owns 400 hectares. allegedly. Hindi, I think nasa red No. makikita eh. Yeah, yeah. Madaling No. That owns the 400 hectares na nakatitulado na sila. Oo. Ah, okay. Yun nga yung pinaglalaban ng mga magsasaka. Akala ko lang grabbing. Yun nga. Pero Kaya ganito lang nangyari. So, teke yung titulo dapat. Hindi, nalipat nila ng tama. So, merong interview na lumalabas sa YouTube yung si Pebbles, pumunta siya doon sa may Lucky Beach sa Bataan. So, invite Oo. natin next time si Pebbles. medyo delikado. Pero, kinausap niya yung mga farmers doon, Bulan yung po mga dapat landowners yung doon. natin. Ang kwento ng mga, nasa YouTube to, Kaya ano kwento kwento? ng mga landowners, bibili nung First Bataan or representative nun yung lupa sa kanila, pero nakatitulo na dun sa kabila. Wala, naagaw na. Wow. So, bilhin ko yung lupa mo, 2 million, 4 million, pero yung titulo, nakapangalan na dun sa kabila. Oh. Ang masama pa dyan, bibilin daw, hindi naman nabayaran. Nandun sa video lahat, nandun sa Wow. Ni Pebbles. apat na iba't ibang mga may hirap na landowners na nandoon sa Bataan. Grabe. Tapos ang gusto niya gawin doon ko pa narinig yung chismis eh. 400 hectares, may Pogo, parang sa Baofu, di ba? Bago Parang compound ni Alice Go. Pogo, industrial zone, may narinig pa ako parang yacht club ba o something. Basta kasi may beachfront eh. May beachfront sila na gustong inaagaw. Oh. O, tapos yun pa nga, may mga issues pa nga na parang alam ko from Madriaga May China. may paramilitary Wow. pa. Paramilitary. Okay. So it's a link eh. Oh. Paramilitary is yung mga parang hindi talaga soldiers but they seem suspicious na they're like armed forces, di ba? Parang ganun. Oo. Oh. Pwede So, siya mag-sleeper Sige, agent. Gwen. Finish it. Kaya sa akin, yun ang pwede mong tignan kaagad. 'Di ba? Kasi kung gusto mo makita yung credibility nito si Madriaga, i-check mo yung story niya. At saka, yun yung rason. Yun yung nakakatawa dito. Kinasuhan nila si Harry Roque sa ombudsman. Walang question doon. Naupuan ni Martires. Ngayon binubuhay. Nagkaso si Madriaga tsaka si Yung yung mga farmers. pinsan niya, si Rosendo. Oo. May kaso sa ombudsman na nakita ko. Ramil Madriaga versus Harry Roque et al. Land Meron grabbing. ding Rosendo Madriaga versus Harry Roque et al. Harassment naman yata Oo. yun. O, ibang Oo. issue pa yun. Wow. Pero kasi di ba kinasuhan nila? Ang tanong, bakit nagka-fall out si Madriaga tsaka si Harry Roque? Meron din hindi sinasabi si Madriaga. And then later, Sara Duterte. Oo. Dahil hindi nga siya tinulungan ni Sara. Pero ang away niya talaga kay Harry Roque, yun ang dapat tignan. Pangalawa, nung siya ay kinasuhan ng kidnapping, na hindi ko sure kung sino yung mga biktima doon, ang nag-abogado si Harry Roque. Oo nga. Wow. Pero yung mga biktima ay
Pogo, Chinese nationals. Confirm ba na Pogo Nationals yung mga biktima ng ano? Chinese nationals daw eh. Oh, yun Binigay yung ang- pangalan eh. Pero medyo weird yun. Kinasuhan mo si Harry Roque ng land grabbing. Tapos after ilang buwan, kasuhan ka ng kidnapping. Tapos ang abogado, si Harry Roque. Di ba parang Yeah. retaliation na. Isa pang talagang gusto ko lang maano dito, ma-point ko dito. Bakit walang media coverage any Time of na that yun, happening? Yun lang, simple lang namang i-verify eh. Suspicious, you're saying? Eh, syempre, may Yes, unit team yes. pa nun eh. Ha? May unit team pa nun. Yun nga, no Oo, early 2022, 2023. So now we can unveil, Oo. pull back the Eh, curtain. pero sa akin ito yun nakapagtataka dito ah. First of all, bakit nagsampa ng kaso si Madriaga against Harry Roque on behalf of the farmers? What is his business Oo. to even file this on behalf of the farmers? Ah. What's his connection? Ano here? authority niya? Yes, Anong exactly. authority niya? Oh. Wala eh. Wala. Anong connection niya sa mga farmers? Because what? So it's coming from somewhere higher. Yes, Exact. may nangyari doon eh. So number one. Number two, remember yung kiniklaim ni Harry Roque naman na sinampahan ng kaso, na kinidnap niya, Right. ay dati niyang employers apparently. Wow. Okay, but you can fact check this ah. The Lu family. Na- Lu spouses. Yun na, LU. di ba sila daw yung employer nitong guy na to dati? So he Wow. used to work with these As a bodyguard for Oo, security. yes, oo. Tapos siyang nag-kidnap daw. Tapos kaya kinasuhan. Tapos nga nga, ang weird, Hmm. si Harry Roque yung lawyer. Abogado. Oh, parang grabe naman si... Yung law firm ni Oo, Harry Roque. pero ang Okay. galing ano. Footprint talaga si Harry. Basta sa everywhere, Pogos, walaging ano si Harry Roque. Ang sagot dyan, bakit si Madriaga nag-file against Roque? Ang sabi ni Madriaga, ha, but we will have to vet it. Ang sabi niya, he was concerned about the presence of Chinese Yeah. paramilitary. That doesn't make Yeah, sense eh. oo. Kasi kung tinignan mo, he was working for mga dayuhan, mga Chinese foreigners. Di ba tapos? Hindi. Ang sagot sa akin dyan, ang alam ko, the Lu family is not really Pogon or Chinese nationals. Ang alam ko, Filchi Pinoy. sila. Tapos, Okay. what you can research about that, Okay, fact check natin weirdly, yan. weirdly, ang daming nangyayari this week, LU, no? LU. na itong Lu family, natimbog din or nahuli yung business nila sa Navotas Na? for smuggling or fish port something. Basta, hindi ko yan masyado Illegal na-research na. eh. Basta may nakaso Illegal against din. the Lu family sa Navotas, Same family sila yung pa. client ni Madriaga. So can you imagine how convoluted the story is? Pati ako, when I was trying Grabe, to the plot research, twist, I was right? like, ang gulo nito. Kasi ang daming iba-ibang mga kwento, mga versions. Kaya I'm saying nga, no, guys, if anyone knows, put it in the comment section because kahit ako, I'm not sure. Investigative journalism na to, pare. Even kay Harry Roque, pag na-interview siya sa media, Hindi na din na yung ibang parts, di ba? Oo. Inalan niya si Madriaga. yung first bataan, ba't hindi siya natatanong about doon eh? Mhm. Kasi di ba parang wala na akong pera dito, kawawa naman ako, but may-ari yung kanilang 400 hectares. Correct, correct. Totoo ba yun or hindi? Kasi madaling verify yun eh. Madaling i-verify yun. Inamin naman niya totoo yun. Remember in Quadcom? Inamin niya yun. That Yung the- Biancham. Yung Biancham. Inamin niya. That owns the first bataan. Hinangin niya buo. Ang naalala ko, hinarap na sa kanya yun, yung first bataan. Sabi niya, family ko yun, hindi ako. Mm. And walang pogo doon. It's for PEZA eh. PEZA yan, something about economic zones. Wala Special naman daw economic pogo zones, yun. Palagi niyang ini-insist doon. At sabi niya, hindi naman daw natuloy yung project nila. So marami siyang mga palusot nung time na yun. Yeah. But let's remember, palusot yun kasi sinabi niya na wala daw siyang kinalaman doon, pero na-prove ni Kong Luistro, if I remember correctly, Yeah. na beneficial owner siya nung isang Baguio na bahay Yes. owned by Biancham. With Biancham. him guessing Mana ko dyan. mga Chinese nationals Nakita or ko. Pogo as a kamiting niya. So basta na-prove yun sa Quadcom. But ako kasi si Ramil Madriaga, regardless kung ano yung parang shady pa sa past niya, no, yung present links niya to VP Sara, so far, independent of Harry Roque, seems true. Isip Pilipinas founder, pumupunta siya sa isang comedy bar sa Timog Tomas Morato, at nandun yung mga San Sebastian Law alumni. Gusto niyo ba sabihin ko kung ano? Comedy bar yun? It's out. Wait lang. It's out. Hindi, wala Yes, yung pangalan. Yes, it is. Yeah. Hindi, well, hindi ko alam kung out eh. Basta ganito. Ingat ka na lang. Kakain tayo. Ingat ka lang. Kakain tayo. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Kakain tayo. Ganun. Tapos may mga San Sebastian Law alumni na nagko-comedy show. Yes, exactly. Oh, tapos idagdag ko lang what was interesting as well with Madriaga, no, is kiniklaim nga na kidnapper siya. So sa akin ganito lang yan, kung totoo kidnapper siya, and he's working with the Dutertes, and during the time of Duterte, there was a lot of kidnapping happening It actually makes sense. Pogo. with Pogos. He's the perfect guy. for Yeah, that. and remember, nung maraming kidnapping happening with Pogos, ano sinasabi palagi ng PNP?
Ay, hindi natin papakialaman yan. Chinese to Chinese din naman yan. Oo. Pero they needed Filipinos Oh my! who actually So it even more, his shadiness makes him Yes. even more shady. viable Oo. candidate for that kind of job. But at the same time, ito ang hindi ko maintindihan. Kung totoo nga na kidnapper siya noong 2022, remember, he was campaigning for VP Sara actively until 2022. Sa kidnap siya while campaigning? That doesn't make With sense. a Zoom call, with a video call, Yeah. one-on-one. Tapos nagkikidnap siya. Tapos ang kinikidnap niya ay mga kliyente ni Harry Roque. So there's a lot of things that Yeah. are weird about this. Daming layers to. Yeah, pero one thing is for sure, sigurado na may connection siya sa mga Duterte. Sigurado na may alam siya. And most likely, there are a lot of things that he's saying is true. Pero kailangan ng corroborative evidence pa rin. I had Senator Trinas on my show kahapon lang. He said we just have to do due diligence. But mukhang, I think the consensus emerging here is that there's enough credence to this, no? There's enough ground to take this seriously. No? Just today, si Kong Laila de Lima, di ba? Yeah. Pinadalan siya ng handwritten letters ni Madriaga, and Laila de Lima urged the ombudsman to investigate, to validate, to do their due diligence. So there's something there. To do diligence what? On the notes to On, Lalo Lima? On the Madriaga affidavit. Hindi, Kailangan, no? pero di ba may lumalabas nga daw na dinalaw din ni Congressman Laila de Lima, sa, Steve sa Madriaga. preso. December 8. December Ay, 8. bakit She admitted it. Bakit ano daw? Ba't yun? She admitted it because humingi ng tulong yung lawyer. So Laila de Lima wanted to validate the story herself. Because Sara some ba youth dumalaw that again seem to say hindi credible yung sinasabi Oo. niya na pumunta si Leila. Si Sara ba dumalaw talaga? I would think na merong mga records kung dumalaw. December 8 si Laila de Lima. Oh, but before that, sabi ng lawyer ni Madriaga, Attorney Palad, na siya mismo, si Palad, hiningan siya ng tulong ng family. So he was visiting BJMP since October. Tapos talagang pinapasulat kamay niya si Madriaga para magawa niya ng affidavit. At ano daw yun, every week, or hindi yun isang bagsakan lang. Tapos, narinig din niya, at the same time, ito yung lawyer nagsabi na si VP Sara din daw bumibisita sa same Annex 2 Annex ng 2. BJMP Bicutan Jail. Hindi ba dapat may mga records yun? O di ba natin mabibenta yun? No? Alam mo, ang bilis magpawala ng records. No, that happens so many times. I'll give you a good example. Even in this building, there was one time nung panahon ni Erap, okay, yung anak niya pumunta dito, tapos may ginulpi. And I think, okay, apparently it was a drug deal gone wrong. Yeah. Na parang may utang hindi nagbayad, so ginulpi niya. Tapos, mismo dito sabi, asan na yung Record. logbook? Kasi may logbook lahat ng pumapasok. Ay, nawala yung page na yun nung gabing yun for some reason. And sa Senate, may logbook. Sa mga government agencies, may logbook. Pag VIP ka, pag ikaw yung senador or congressman or what, Sign. hindi ka Ah, pinapasay. yun. Tapos CCTV, nawawala din. Ghost Biglang the ghost footage na of naman. that hour, wala. Ay, nasira po yung hard drive. So this is a common thing. So even especially in jail, ay nako, mabilis mag-disappear itong mga to. Kaya, I mean, mahirap masabi. Hirap, Pero marami mag-verify din naman na yung mga lawyer ni VP Sara ay pumunta din. Oh, So yun, may mga tao si VP Sara na pumunta na makipag-usap kay Madriaga. Kwento kasi ganito, official kwento daw ito hindi to chismis, that the OVP went to BJMP to offer a program. May For the program daw family. si Sara, hindi lang for Madriaga. May program daw si Inmates. Sara na ang mga inmates ng BJMP magpapaaral ng mga anak ng mga inmates ang OVP. Kaya sila pumupunta daw sa Pero BJMP. tower to lang. Pero Annex 2 lang. Annex 2 lang. At Madriaga lang yung papaaralin. Joke lang. Mukhang this was the Madriaga episode. I think we can close it. It's a whole episode. But it looks, parang basically lang consensus sa atin dito is, this is worth giving a There's something There's that something needs to to it. be... There's something to it, yeah. Ako lang, Richard, before you close it, ang tanong ko lang, Please, kasi sinasabi ng mga DDS naman, bakit ito paniniwalaan nyo? Si Zaldico hindi. O si Orly Gutesa hindi. Oo. Bakit may double standard ba tayo dito? Hindi yan double standard. Oo. Di ba galit din ng DDS kay Zaldico? Biglang ngayon Zaldico. 2016, pro Marcos. 2019, pro Marcos. 2020, the best si Marcos.
Biglang 2023, bakit ganun si Marcos? 2024, bangag si Marcos. 2025, corrupt si Marcos. Sorry, Eto wala silang credibility whatsoever. To talk about double standards. Galing, ah. Sila kitong standards ang ginamit nila. Okay, bakit nga? Bakit ka nga maniniwala kay Madriaga? Yeah, Kesa okay. kay Zaldico? Right. Okay, so ang pinagkaiba kasi nila, Zaldico, first of all, does not come across credible because number one, sinasabi niya, Saint Zaldi daw siya. O Right. Wala siyang nakuha. ni isang sentimo, wala daw siyang nakuha. Pero lahat ng pera daw dumaan sa kanya, ginawa lang daw niya yan out of the goodness lang of niya his heart. ginagawa. Oo, mas santo pa daw siya. Bakit Kay ba? Mother Teresa. Bakit ba may free shipping tsaka free delivery? Oo, pero Sa Lazada tsaka Shopee. Oo, pero si Zaldi Lala move lang pala siya. Oo, mas maganda pa. Walang charges talaga, di ba? Imagine mo, so yun ang isang problema sa testimony ni Zaldico, number one. Number two, nung nag-ano siya, nag-akusa siya, talagang tatlo lang ang kumuha ng lahat ng pera. Wala nang iba, tatlo lang. BBM, Sandro Marcos, and Romualdez. Wala nang iba. Ito lang ang tatlong. Parang may script eh. Yes, exactly. Kasi kung magsasabi ka ng mga akusasyon, then sabihin mo, oh, eto si Romualdez, nakipagsabuatan with the DPWH engineer kasi kailangan mo ng ganun eh. Kailangan mo ng contractor. So meron kang parang ano yan eh, ano, plot Web, yan oh. with a web of all the people involved. Walang ganun eh. Si BBM lang, si Sandro, at saka si Romualdez. Well, come on. At Ako, At saka timing, sorry, it was right before a certain Ayun. big rally was to happen. But I would say the number one thing, sorry, before Mark, yung isa, nasa kulungan ka, pwede may mangyari sa'yo, anong incentive mo to come out and say this? Zaldi has every Yes. incentive to come out and create that story. The incentive is important to me eh. Okay. For me, kaya nga mas credible yung isa kaysa kay Zaldi. Ako naman yung kay Orly Gutesa, Sorry. I think we should treat them the same. Mhm. Eh kung paano natin kino-question yung pagkatao ni Gutesa, questionin din natin yung pagkatao ni Madriaga. Kung paano natin na shady talaga siya. We're not Oo. denying it's shady. Tinatawag nga natin kidnapper eh. Di pa tayo sure. Na-convict siya noon ng lower court. Yeah. But acquitted by SC. Hindi, pero dapat pare, yun ang punto ko. Hindi naman natin sinabi How- na santo siya. How we treat Gutesa, that's how we also treat Yes, exactly. dapat lalong Absolutely. maglabas ka ng ebidensya. Ganun din kay Gutesa. Kaso Absolutely. nawawala si Gutesa. Pero yun ang big difference. Si Gutesa nag-appear once, Then, nawala. Ito si Madriaga naglabas ng affidavit, yung lawyer niya pwede ma-interview, tapos pwede siyang bisitahin ngayon sa Yeah. BJMP to validate. Yes. At saka dagdag ko lang yung pinagkaiba rin kasi ng Gutesa kay Madriaga. Si Madriaga, yung Notarized. well, yun, hindi, actually, excuse me. Ang pareho sa kanila, ang pareho pala sa kanila ito. You talking about motive. Oh. Yeah. Orly Gutesa. Motive ni Orly Motive Gutesa. is important. Sorry, motive ni Zaldico, okay, is para hopefully matayin kasi BBM, tapos Sara saves him, and as like anyone else, Immunity, yeah. yes, Still, immunity, yeah. save from suit. Okay. Well, Madriaga has incentive. Kasi it's possible na he has a case ongoing for kidnapping na baka naghahanap siya ng paraan para ma-acquit him. Well, I mean, O, he was papasukin. honest about it. Okay, ako ang difference sa akin si Gutesa, before Zaldico first, si Gutesa sabi niya, ay na-concern ako, may flood control hearings, na ano yung konsensya ko, gusto ko Magsalita. mag-testify. Si Madriaga walang pretense. Right. Sabi ng abogado niya, galit siya. Na trinidor siya ni Sarah, so ngayon sasabihin na niya lahat. At gusto niyang magpatulong. That's a clear enough. At gusto niyang magpatulong, so the second motive is, aminado siya, gusto niyang magpatulong na ma-acquit siya sa kaso na to kasi ang allegation niya, unjustified. Right. Okay. Na political yung Political yung pag-file. Oo. Okay. Aminado siya. Si Gutesa kasi medyo santo pa. Right. O, si Zaldico, super santo. Oh, Si Madriaga, walang pretense na santo siya eh. ayun. I Okay. mean, you also have like Las Cañas in the past, di ba? Na umamin talaga siya, na Yes. siya gano'n. So we have people na umamin, Matobato, Las Cañas, na may ginawa silang mali. I mean, they're worse than shady people. Yeah, right? yeah. And yet, in the end, they provide credible evidence to ICC. That's why Yes. naka-archive na yung isa doon sa ICC. So, we agree all of these people are shady people. Ang question lang, nagka-click ba yung story? Nagko-connect pa?
So actually, Mark, we did that. We spent the last 30 minutes going one by. All we're saying, there's enough to this for us to take it seriously. We're not saying final yet. Yes, Eh, tingin niyo ba panahon na para Yung quantum lang tinitignan natin, yung threshold, yung quantum. Are we willing to take this seriously? I think we have a consensus. kaya panahon na ba para magka-part 2 yung Quadcom sa Kongreso? Yun yung isang tanong eh. Ang sasabihin ng iba, yung flood control, hindi nyo nga inaano. Kasi syempre, flood control, involve yung marami sa kanila. Ang bait natin sa mga DDS, no? Pinapatulan natin lahat ng mga preemptive arguments. Like this devil's advocate, we do that as a Tama naman, kasi merong segment ng population, baka ganun din ang inisipit iniisip. nila. Oo. Oh. Sana Hindi, makita may makulong muna. Pag may makulong na senador or congressman ngayong Pasko, mas may kapangyarihan tayo na mag-quadcom. Exactly. Pag walang napakulong, isa ako sa magsasabi, wag muna mag-quadcom. O kasi wala pang napapakulong eh. Sa last episode na natin yan, pag-usapan natin yan with the anti-gunning civil at saka saan po position yung mga pinks and progressive and all. Unity na ba? Grand coalition na ba? Or kanya-kanyang battle of 5 armies na ba ang mangyayari? Pag-usapan natin sa next episode na yan. No? Thank you so much everyone for joining us dito sa medyo delikado na discussion. Pero in fairness, we think, ang galing nyo parang PCIJ na tayo. Philippine Center. Kain tayo sa Timog. Oo, Mas medyo nom. investigative nom journalism. On that note, thank you very much. Catch us on our penultimate episode, Year-Ender Quadcom. Booyakasha, respect. Okay. Okay, awesome. Ingat na kayo. Okay, may life pa tayo. May life Yeah. pa tayo. Saan mo narinig yung bar? Pinost na eh. Pinost Uy, mga na. live kayo, Hindi, pinost. Sino nag-post? Bahala kayo. Ako? Yeah, tan. Pinost niya. Tapos pinakita niya yung mga pangalan. Hindi, pinost ko yung pinost ko na din yan kahapon kaso hindi ko pero itong ko. May kay Monsaya. O, di ba, nagbigay ng certificate si Madriaga. Madriaga. Ay, hindi, na-delete na pala na-delete na pala yung Facebook page. Ito, pinost ko to kaso na-delete na yung Facebook page. Nilink ko lang. No. Ayun, ayun. Oh. Si Monsayak to. Oo, ayun na. Oh. Tapos ito lahat ng mga nila. Sa mga comedy bar. Oh. Yan yung mga yan. Oh. Yes, Oh. mga attorney, yun. Oh. Yeah, yan yung It's not just once, Yes. But, ang dami. Kaya nga talagang pero Nakita ko talaga yung warrant, ayun. Hindi. Kasama na. Kasama ko rin siya. Yun ang favorite barangay ko ngayon. I love barangays eh. Barangay Bato. Pero makes sense, I didn't know talaga, like, mind blown ako nung nakita ko. Ay, nako. Kaya siya, nickname niya Bato kasi taga-Bato siya. Oo. Akala ko Davao. Barangay Bato, Davao. Grabe. If anyone has been to Barangay Bato, please take pictures. Send it to me. Wow, mukhang nag-enjoy yung mga viewers natin sa ilan. Mitchell, sino nagzo-zoom minsan nung Automatic yun. ang galing. Ano yan yung may follow yung Mac ni Richard siya, naka-auto zoom. Minsan nagzo-zoom. Oo, kuwari nakita ikaw lang, Oo. zoom in. Guys, Oo. Gumagalaw. Kung mag-isa ka naglalakad ka susunod yun. You can do like that. You can walk and then ifa-follow ka niya. Parang siya nga to. super- Alright, let's do the last part. Para may technical director din si Richard. Akala ko. Galing nga, di ba? Okay, so ito naman, yung Ito na last yung penultimate, ICI, a little bit, then anti-19 civil, and then PINKS. Sige. Unity na ba or hindi? Ay. Yung basically yung sinasabi. Sige. Go na tayo. Okay, ate. Alright, para sa bayan. Joke Down. lang yun Unipink Bayan. Lumawala ka sa cam, Richard. Hindi, okay lang. Pero kanina sila kasi Huwag kayong mahiya sa isa't Hindi, isa. pag yung sa apat tayo. Sorry. Kailangan talagang be uncomfortably close to Mark. I mean, bakit may putok pa si Mark? Ba't tayo mo lumapit? Lumapit ka. Isipin mo si Dino De Leon yan or si Christian Esguerra. Yun. Ayan, Harry Roque siya ng Harry Dino De Roque. Leon! Harry Roque, napapalayo ako sa iyo. Ngayon, hindi na si Harry Roque ang topic. Ayan, pag-usapan na tayo. Ready? Okay, 5.
Okay guys, isang episode na naman ng Quadcom at ngayong episode na to naman, pag-uusapan natin yung anti-dynasty law o bill, anti-dynasty Oo. bill. Tapos, ano pa ba iba pag-uusapan natin? ICI, yung mga ICI. nag-resign ng mga big profile, may Oo mga nga, ICI. fold na ba siya kasi may ombudsman na tayo? Yes. Redundant na ba ICI? And then ultimately, ano bang gagawin ng opposition? Saan sila Okay. opposition? Saan Ah. opposition ng opposition? Tunay na opposition. Okay. Hindi yung yung Marcos 2016, Marcos 2019, Marcos 2022. Yes. Biglang Marcos Bangag, Marcos Corrupt. And the 2028, biglang Amy Marcos, Sara Duterte, yung na naman. Pero sige, start na natin with yung sa anti-dynasty bill. Ikaw, you wanna start with that kayong dalawa? Well, it's So long. what's the debate about it? Sabi nila fake daw yung bill na yan. It's just normalized. Well, there's several, by the way. Exactly. So there's all different versions. Yung kana Kong Sando tsaka kaya Speaker Boji, I think it's the bare minimum. It's the Okay. parang thinnest Right. anti-dynasty. Yung sa mga Performative. independent minority, I don't want to say performative kasi sa akin, as a lawyer, ang goal ko lang is ma-enable yung Exactly. Constitution. Kasi 38 years, almost 40 years, hindi na-enable yung political dynasty. So, I'm happy with the more comprehensive version, but I will take the thin one if yun lang yung pumasa. Of course, I'll still advocate for the comprehensive one. But let's see kung let's push for the comprehensive one. I think the Marcoses, the Ds, will be pressured to go for a more comprehensive one. Because ang gusto ko lang ipaalala sa mga tao, lalo na sa mga politicians, if you castrate yourself willingly, you are also castrating the Dutertes. You're also castrating some of the worst dynasties in other places. Castrating No? or circumcision? O Harakiri. Harakiri. Hindi namin okay Parang Harakiri. chemotherapy o shotgun Chemo. Patayin O lahat, kahit lahat ng good, bad cells, basta mapatay lahat para lang mapatay yung cancer cell. And ang food for thought ko sa inyo, ito controversial. Kasi wala namang sinasabi ang Constitution na bawal ka maglagay ng anti-dynasty sa presidente. Ngayon, ang legal consensus Yes, is let's talk about there that. are Yeah. only 4 requirements. Right. Age, residency, natural born citizenship, tsaka Written written right. Written right. Literacy. Okay. Ah, Aside from those 4, bawal ka magdagdag ng property requirements, Yeah. bawal ka magdagdag ng LGBT, ng religion, ng race. Pero anti-dynasty pwede mong idagdag. Why? Kasi in another part of the Constitution sabi, pwede ka mag-ban ng anti-dynasty. So ako, ito ang food for thought ko. Interesting. What if merong anti-dynasty law na mapasa that prohibits any future president from running as long as relative ka ng mga past President. presidents? Interesting. Marcos, Aquino, Duterte. No offense to anyone. Nakadalawang Marcos na, nakadalawang Aquino na, nakaisang Duterte na. What if may anti-dynasty law that will prevent Sara from running legally? Of course, pag sa Supreme Court yan, ha? Of course, pupunta yan sa Supreme ayun Court. na, discrimination. Maraming tatamaan eh. But, Wow. Sandro. there is basis. Oo, there is basis. Pero I don't mind that. I like that. Ang Regardless. problema nga, magkaka-question nga sa Constitution kasi parang malilimit yung Oo. requirements, dadagdag sa requirements sa pagtakbo ng presidente. But the Constitution also said, Oo. you can ban Hindi kaya nga dynasties. mahabang Oo. diskusyonan and ano. Pero yun nga, it's the variation, di ba? Yung second degree of consanguinity, sabay-sabay. Baka pwede tumakbo pero hindi sunod-sunod na mag-ama or mag-ina or Inheritance. Yeah, exactly. Oo. Oo. Ako naman, dun sa anti-dynasty, ang problema dun sa ibang lumalabas nga, masyadong 1,000 mahina. life tayo dyan. Masyadong mahina in a Not sense na posible pa rin sa isang probinsya, 5 silang nakaupo. Kasi may mga loophole per district pwedeng So I think the best para sa akin is ma-limit per province siguro 2. At the very most, 2. Isa sa local, isa sa provincial. Tapos sa national, 1. Diba? Tapos Sa national parang ganito, sa Congress, walang dapat na kapatid. Walang magkasing na pangalan, ganon. Sa senator, So are you referring to Boji and Sandro's bill? Kaya, can we Let's specify? sige. Okay, let's specify. What are the different versions? What are the pros and cons? basta Okay. Let's go technical. technically, yung kay Kong Sandro and Speaker Boji, pwedeng may Presidente Marcos, pwedeng may Senator Marcos, pwedeng may Congressman Marcos, pwedeng may Mayor Marcos, and may Governor Marcos all at the same time. Ay, Pwede. nalaan pa. Paano naging Exactly. And then, Walang good captain. parang kayo captain. Dynasty bill yan, hindi ko Not just maintindihan. that, not just that. Pwede nga, iba-ibang district. Iba district Pwede. pwede. And party list. Party list pa. Oo. So, walang nagbago. Wait, so And anong tama yung sinabi niya, Sidre.
basically, this War is bill, not performative. this bill legalizes Exactly. dynasties. It's not even. That's the problem. Sino nagsabi? Si Asidre. Oh, si Kong Jun. Oh, Oh, wow. sinabi niya na, Yeah, he said hindi, that. because it's true. Literally, Tingnan mo, yan ang problema sa mga D eh. They have governor, mayor, Congressman, congressman. They have, lahat na, meron sila, kompleto sila. Now, this bill protects all of them. Legalizes them. O, tingnan mo, nakalagay naman Saying, dito. We're following It the law. legitimizes eh. Yun ang problema. Pero yung pinagbawalan, no? To be fair lang, para lang Sige, klase. sige. Ang Cross and pinagbawalan cross. ni na Cross and Santo cross. at Speaker Boji D Oh. is bawal yung successive. Meaning kung Mayor Marcos ngayon naka 3 terms, bawal ng Marcos ang susunod. Hindi ko nabasa yun. Anong section yun? Ah, Wala yun ah. Wala. Parang wala. Walang ganun. pero Section ano 5 lang yun. pinagbabawal nila? Ano lang pinagbabawal nila? Wala. Limit to one. Wala. Limit to one. Sabi lang, limit Sa to one. distrito, isa lang. Isa lang. Oo, pero ang problema nga nun, nakakatawa dito, Maraming kahit sa isang distrito, talaga naman isa lang ang mananalo eh. Oh, ang sinasabi lang, hindi pwedeng 2 D maglalabanan sa isang distrito. Oh, isa lang naman ang mananalo eh. So, I can't Wala. say na ano hindi ako sure na wala. Ang alam ko, Wala. bawal yung mana-mana. wala. Bawal yung Wala mana. nakalagay. But I'm sa telling you, akin, I read it. sa I akin read siguro dapat hanapin muna yung kung saan pwedeng mag-agree yung lahat. I think yung unang-una is yung dun sa successive. Maganda sana mag-agree muna lahat. Bawal yung pagmana. Bawal, after 9 years, Right. hindi pwedeng pumalit sa'yo Asawa, anak, anak, ama. Kapatid, pinsan. Muna, after Even 3 years, pinsan. pwede ka nang tumakbo ulit. So, yun muna at least. mag-agree pahinga. muna sila Ay doon. pahinga talaga na Oo. totoo. Pangalawa, siguro, ilan ba ang pwedeng per province, kunyari? O pag Metro Manila, per city, ilan ang pwede? Pwede ba mayor, tapos konsehal, anak? Is Hindi that pwede. considered a dynasty already? Governor, mayor, municipal. Oo, Bawal. mayor. Dapat bawal. Yeah. Ano lang pwede kung dalawa? Hindi pwede. Alam mo sa akin, ano? Isa Ako lang lang. per province. Ako lang to Oo. be strict about it. Wala nang political dynasty. Fourth consanguinity. Yun na yun. Dapat, Sorting. dapat. So, ang definition is the concentration and dominance of elective political power by persons related to one another. Yun ang definition nila ng dynasty. By that definition, Oh. ang dami po. Kasi sa kanya hard stance eh. Ang problema sa hard stance, Hindi although, mapapasa yung sinasabi. Mapapasa. I understand. so But may I'm saying, compromise eh. nakikita ko kasi dito ang strategy ng ating mga kongresista. Kina Sandro, ganito yan. Let's start with the bare minimum. Oo. Akit tayo. Kaya tayo, para Yung- malayo yung Yung starting sa point. bayan naman, stand sila, Kabilang side. maximum Oo. tayo, baba tayo, Pagdating. negotiate tayo. Okay yan. Yan, okay yung isa. Okay, oo. Yung mataas tayo, Tapos, bawasan na lang natin if ever. oo, sige, compromise. O sige, third degree na lang. O sige, pahig tayo third degree. Pero, importante dito yung succession. Na kailangan klaro, if you run for mayor, tapos ang 3 term mo, you can never run again. Period dapat. Ang ginagawa kasi ngayon, Minsan gusto ng tao eh. Paano- kaya ngayon nga tayo nagkakaproblema ngayon with elections eh. Sobrang extreme. Sobrang extreme pa rin sa'yo Pero hindi. Gusto mo ba talaga? Yung ginawa ni Binay, for example, yung ginawa ko example si Binay, tumakbo 3 term. Oo. Nagpahinga, asawa niya tumakbo 3 term. Balik siya ulit, 3 Ang term. mali doon yung asawa. Kasi yung si Binay, kung sa 4th term niya, kunyari nanalo si Peña, di ba? May laban na bigla. Makukumpara ng tao, paano yung pagka-mayor ni Peña, paano yung pagka-mayor ni Binay, tsaka pumili yung tao. Kung gusto talaga nila si Binay, or kung, for Pero example, sa akin, yung mga good mayors, yun naman ang maano natin. Sa akin ganito lang Like kasimple. Vico. O, like Yeah, dito. hindi, pero sa akin ganito lang kasimple. Hey, alam mo, you know what? Sa proposal mo, mapagbabawalan si Vico. Oh. Na natapos Tapos na, yun, natapos na yung 9 years niya. And yes, ako, I like that. Why? Kasi, pwede naman siya tumakbo, sabihin natin Congress or Senate, tapos siya for mayor. Pwede siya mag-go to another function. And Drastic. And for me, alam mo kung ba't drastic ako? Dahil sa'yo. Ikaw nag-convince sa akin. Alin yung ano natin dati, Yes, ikaw usapan natin. nag-convince sa akin na political dynasties, nothing good will come out of it. Kailangan talaga ayusin yung mga institusyon and give people an opportunity to be part of the So what government. about yung mga Kennedys in the US and all? I don't there give are a good- crap. So you don't think we'll ever have a good dynasty? No. Sabi natin, Robredo daughter will run next as mayor of ano. Okay. Robredo will run for Well, Actually, sa proposal mo, yun ang question ko. Wait. Mayor Lenny, naka 9 years. Exactly. Let's Sabi mo, never na pwede Oo. tumakbo si Lenny. Ah. Pero pwede bang ay tumakbo yung ka? anak niya. Oo. After 3 years na pahinga. After 3 years na Oh pahinga. yeah, kung may pahinga, yes. Huwag yung siya yung magtatakbo pagkatapos Okay. ni Lenny. Ah, Pahinga pero yung pwede. same na tao, Hindi bawal pwede na. na, oo. Graduate na dapat. Yes, kagaya for president.
tumakbo ka, that's it. One term, you're done. You never can Okay, ever run again. it's consistent. Just to be clear, yung bill na proposed, it does not prohibit cross-level or cross-jurisdiction dynasties. Yes. Palawa, it does not prohibit a dynast from immediately succeeding an incumbent relative. Yes. Wala Mali. rin. Pangatlo, and it is silent on party list. So, ano lang Wala pinaprohibit? kwenta to, So, ano pare. lang I'm sorry. pinaprohibit? Tingin ko yung party list dapat may separate Ah. siguro. I think dapat ano na yung No, ako, to be fair sa bill ni na Speaker Boji, ang alam It ko meron provides eh, a good definition in fairness. pinakaban eh. Pero, bare minimum eh. I just don't wanna read the full bill now. But, Yeah, ang dami ng Just to be fair. pare, ang dami ng Kasi They're not- natin gamitin I'm yung sorry. kay Speaker D. Gamitin natin yung sa Independent. Masbate. sa Masbate. Di ba? Tatlong distrito, tatlong Dako. ko. Dako. Di ba? So, doon sa bill, pwede pa rin yung tatlong ko kasi iba-iba Yeah, distrito. no, I totally disagree with that. So, I agree na dapat bawal yun. Dapat bawal yun. Yun ang punto No, but ko. I'm Dapat just saying, per province, dalawang kola. parang hindi ako maniwala na walang binabanyong ka na Speaker Boji. Parang alam ko, Wala. meron eh. Wala. Pero, I check. Hindi, baka ayaw lang nila yung mag-asawa maglaban over one. So basically, crowd out all competition. Yeah. Which is a form of dominance monopoly, di ba? Parang basically, mag-asawa maglaban, wala nang ibang competition. Wala nang ibang Parang pulo. kamag-anak. Exact. Or ibang kamag-anak. Natatakbo. So at least yun matatanggal daw. That's not good enough. You're right, it has some restrictive element, but it's Of course, of enough. course. Pero hindi masama na maglaban yung magkamag-anak eh. Oh, they Kasi cancel each maglalaban other naman out. eh. Kasi ano eh, kumbaga, Pero you know, paano magkaaway talaga yung magkamag-anak? Ano, Jaime Marcos? parang- Jaime Marcos, BBM. I'll give you a good example. Villafuerte. Naglaban yung mag-ama. Nagsisigawan, nagmumurahan yung mag-ama. They were both running for Congress ata. Oo. Naglaban, nag-away, nagdedemanda pa nga. But you know, Villafuerte. but you know why that's happening, di ba? Sa sobrang, they're so Dominated. drunken with power. Yes. At some point, kaaway kapatid na yan. That means they Yes. killed democracy. Naging private property fight. Yes, That's exactly. how toxic Paglaban yung dynasties are. mag-anak eh. Hindi sa Ito akin. lang naman It proves your nanalo point, eh. pare. It proves your point. I'm beyond that na. Wala na. Give up na. Listen, it's not about maganda na hindi maglalaban ang dalawang I see what you're saying. magkamag-anak. Abby Hindi. and Nancy, kunyari, oh. No, listen, mag-away silang gusto nila. Hindi, ang point ko lang is Isa lang sa hindi, inyo pwede mo po. isa lang, which kaya nga this bill is useless. Dami niyan. Because yan ang nakalagay sa bill, isa lang ang pwede, well, talagang isa lang naman ang pwede umupo eh. You don't need to state It that. only It's prevents true. gaming the election in that one district. In a sense that hindi pwede purong sila lang maglaban. Like Yes. Villaferde West, Villaferde West. Hira lang nangyayari yun. Yun yung problema. Ang devil's advocate ko dyan ha, okay lang sa akin mapasa yung ka na Speaker Boji. Alam nyo bakit? Magbabay-cam pa yan eh. Eh sa Senado, matindi yung version sa Senado eh. So I think, ang magsasurvive sa bycam, version ng Senado. Yeah, pero ito, warning ko sa mga kongresista natin ha. If you guys even approve this, vote for this bill without any amendments, You're It's going normalizing forward. elections. You will- Formative. oo, This Lagot kayo enabling nga eh. Lagot kayo kay Kristan. oo, at saka sa lahat, sa taong bayan. Mahugot si Chris. Ang awing kayo ni Kristan sa YouTube. So basically, Christian, what you're saying, we're worth losing someone like Lenny or Vico not running forever. Yes, and you know what? Parang that's the price we're willing to And pay. I'll tell you, I actually admire Vico Soto for not even running it. For saying. For saying, I will not run. And you know what he said? I am not a savior. He is trying to teach the Filipino people, hoy, wag na kayong umasa sa mga savior na, oh, Dutertes are the only one that can save us from crime. That's not true. Oh, sila Marcos lang ang kayang mag-save us from episode na to. Ano bang ginawa mo kanina nag-break? Parang uminom ng kape. Ang ginawa mo ba nung bumalik ka ibang tao? Nag-hatarian ka. Ikaw hatarian ngayon eh. Ako yung hate Daria. Hate no? Grabe ka. Pinapuli mo na ako. Naging Ronald Llamas ka. Pero at least maganda na lang pag-uusapan to kasi never before has there been an opportunity to pass an anti-dynasty law. Yeah. So ngayon ang mas merong talagang political capital for us na singilin itong mga dynasty, magpasa kayo ng maayos. Yeah, yeah. And that, I look forward to the debates on this. Maganda sana yung Senate, mag-set sila ng example, sila na magbawal. Correct. Pag Senate, bawal magkapatid sa ano, di ba? Yeah. Will they, ano to, Oh! apat silang set Kung doon. at saka Senate, saka House, remember to invite Kristan as a resource person sa committee hearings. Okay? Agree ako dyan.
Stand resource person, wag yung isa sa pina. Yeah. Invitation ha, wag sa pina. Alam mo, Christian, Oo. magsama na kayo ni Justice Carpio dun sa petition niya. Bilib na ako sa kanya. Pero You're our yung champion. mapasa to ni Marcos, no? Yung Correct. kung, kunyari kahit sabihin mo ng ano, nasa gitna. Game Oh, changing. kaya ito. What is feasible? Because Harikiri na yan. The one you want, it's not gonna happen. What is the mid-range we can get for now? And then hopefully next election, pag mas matino yung Congress, we can push for something. Let's be realistic. What can we get for now? Are you willing to compromise with the mid-range option? Ako lang if honestly, if I was a member of Congress, To make it pass, if I was a member of Congress and kung ano tayo, colleagues tayo, tapos ikaw parte ka ng dynasty, I will talk to you privately. I will say to you talaga na, pare, gawin mo na to para sa bayan. Bakit ka ba talaga dito? If we're really gonna, no, harap-harapan, dediretso. But in private, hindi kita papahiyain in a public session na nakikipagdebate na, ayan, kaya ayaw mo ipasagin. I'll talk to you privately. Hindi kita Paano ko ang papahiyain. sagot niya? And, Wala akong ibang mahanap na trabaho kasi wala akong kwenta. well, Ano yan, Paulo Duterte? Hindi, ako ito To be honest, doon sa maraming senador Congress, ilan sa kanila employable in a competitive merit they basis? will not be Who employed. can earn anything close to that? They cannot, bro. They're not And I'm so employable. sorry. They have never worked in their life. Sasabihin They ko have ba, I'm never sorry. worked in their life. Even if you hire them in your company. Nakausap talaga ako ni Kristen na ako talaga yung congressman. Isa pa dyan, okay lang ba kung yung isa elected official, yung iba working for government or may ganun pang aspeto That's Civil servant. Civil servant. servant. Okay. Or That's maybe another- As long as hindi magda-directly, I mean, you can say kung civil servant ka, I don't know, DFA or Oh. like, I don't know, hindi yung empleyado ka din ng or munisipyo. AFP or Pag Empleyado ka ng career, pag munisipyo. seso, dapat pwede kasi seso yun eh. Pero yun, Career yun eh. that's a different bill altogether. That's the anti-nepotism bill naman. Correct, Oo, correct, oo, correct. Yan kailangan naman. Oo, good point, good point. Ilan yan eh, anti-nepotism bill. talaga ni Chris, senador na talaga to. In 2028. Officially, we're gonna launch the campaign. Senador. Ang Gamboa. Yun ang ano mo, yun ang Hindi, platform mo, hindi ako- ban all dynasties. So, talaga, Gambawatan. Bro, Pero dagdag mo itong isa pa. ban dynasties. Kasi dalawa lang yung bagay na kailangan pagdesisyonan sa simula eh. Una, ito sa akin pinaka-importante talaga, yung after 9 years, dapat hindi papalit kamag-anak mo. Kasi Yeah. doon talaga nagsisimula Right. lahat ng mga 3 I agree, I agree. Correct. Yun number 1 yun. Pangalawa, ilan lang ba ang pwedeng magkapamilya sa isang lugar? Isa, dalawa, tatlo? Yun ang pagdesisyonan muna. Pag nagkasundo sa ganon, mas madaling i-ano yung mga detalye. Yung tinitingnan mo local, no? I think Oo. that's possible. Sana mangyari. Ako naman, nung tanong ni Richard, what's possible na makuha na bill? Akin ang naisip I'm just ko, being realistic. bawal magkapatid or magkamag-anak sa Senado. Okay. I think Sa number mapapasaya. 1, no? Yeah. Mas madali yun. Madaling That's mapasaya. what I'm saying. Na I just want something to move. only one Okay. Tulfo, only Muna. one Estrada, only one Villar, only one Cayetano. Mapapasaya. Okay. Pag Sa napasad Congress, si Mark, no? Sa Congress, dapat sa tingin ko, only one surname. Yung sinabi ni nyo kanina na sa bill na Speaker Bogie still allows pag different districts, dapat feeling ko bawal yun. Bawal din. Yeah. Kay Senator Risa na bill or sa Akbayan na bill, yung first to file COC, pwedeng tumakbo lahat ng mga Marcos, Yeah. let's say, yung nanalo at yung first to file COC, siya lang daw ang pwedeng umupo doon sa isang bill. So I think that's doable. Nasa Congress, sa Senate, isang surname lang, walang asawa, kapatid, kamag-anak. Senate. Yan, doable yan. Okay. So are we sa willing, Congress sorry, kasi- going back to this, are we willing to relax any one of these three? It does not prohibit cross-level or cross-jurisdiction dynasties. It does not prohibit a dynasty from immediately succeeding an incumbent, and it is silent on party list. Dun sa tatlo na yan, Yung Where- second, bawal yun sa kanya. I agree with Kasi you. for example, Unnegotiable si sa'yo. Ken Soto is vice mayor ng QC. Oh. Si because it affects mayor succession. ng Pasig. So, Iba naman. Malayo. cross ano nga eh. Cross yun. Pwede yun. Pwede yung dapat. Kunyari yung mga Zamora, one is congresswoman sa San Juan, another is congresswoman sa Taguig. Parang yung Hindi, ginawa ni... yun bawal yun. Parang Bakit yun bawal? Kasi Congress eh. Pwede sila mag-collude sa loob ng Congress. Okay. Ang sagot ko kasi dyan, ikaw kasi sinisisi mo ako na radical ka na sa anti-dynasty. Ay sinabi ko sa kanya noon, ang problema sa dynasty yung checks and balance. So yung Vice Mayor Gian Soto versus a Mayor Vico Soto, wala naman silang They don't kinalaman work sa together. checks and balance eh. They will not have to check and balance each other. Si Congress, paano kung dalawa same committee, same surname? Right. Ano kung appropriations, dalawa kayo? Tanong ko dyan,
paano mo pipiliin? Kunyari, dalawang First to congressman. file COC. Hindi. Unahan sila doon sa, Hindi. matutulog sila sa Comelec. Hindi. 5 oras, Alam mo, unahan silang alam mo, papafile, takbuhan silang yun yung sinasabi ko nga eh. Point. Yun ang sinasabi ko nga eh, na pagdating sa pagkakandidato, I don't have an issue kung lahat sila magkakapangalan na tatakbo. Kasi at the end of the day, isa lang naman talaga mananalo. Yun yung... Hindi, ito magkaibang lugar eh. Hindi, ang sinasabi niya, paano kung may tatakbo? Kung sa Quezon Juan, City Congressman Gamboa and right. San Juan Congressman Gamboa. Di pwede. Pareho Basta Tapos, to a certain sino? degree. Sino sa kanilang dalawa ang pwedeng First to tumakbo? five. Ang mangyayari, unahan sila sa Comelec, nakihintay silang ganun. Or, Yeah. or pwedeng sabihin din ng batas na resolve it among yourselves first. Kung mag-agree kayo, sino ang uupo? Yun ang Or, kung hindi, both of you cannot. DQ. DQ kayo na. Okay, so ano yung pinaka-non-negotiable Hindi, natin? pwedeng gawin niya ng Yun. Yeah, Ano yung hindi pinaka-non-negotiable? We're trying to pass something. Kasi I Hindi want pwedeng something to dalawa pass. Sa Senado. Clear. Okay. Congress. Agree. Agree. Non-negotiable. Congress din, I think hindi pwedeng dalawa. I agree. Okay. Even if it's district Party party list. list, hindi Okay. pwede. Bawal. Bawal. Factor Eh, yun. yung succession. Succession. Succession yun. Immediate Immediate succession. succession. Wala rin. Wala. Oo. Okay. Yun, gusto Pwede ko. natin yun ha. No negotiation. Yeah. You know, Then sa Congress, medyo ano pa ako. I think gusto ko Ayaw yung mapasa, but I don't think it might not be feasible. So, depende yun. We'll see. Kasi sa LGU, yan ang pinakamalaking problema. Did you know majority of the LGUs, majority Pare, agree ako sa tatlong principle. dekada na ang mga nakaupo doon. Majority since 1986. Nakaupo pa hanggang ngayon. I mean, the Dutertes, the Binays, the Estradas ngayon, na ano na ni Zamora, who's also from a dynasty. Escudero sa Sorsogon. Sorsogon. Ang dami. I can name you. Mga Villafuertes. Ang dami. Ang dami ako maninames sa'yo. Bautista, Davao Occidental. Oo, na nakaupo doon. Sobrang minority yung mga Vico Soto. They're Yung nangyari exception. sa They're exceptions. Yeah. Manila, what happened in Yeah. Manila? You That's don't an make exception. rules based on exceptions. Oo. That's the number one rule. And then You don't the look thing at is, ito, exceptions. naniniwala ako na maraming very capable Of course. na pagpatakbo ng ating gobyerno na hindi na nakakuha ng pagkakataon dahil mga dynasty ay bumabalik, ginagamit ang pera at administrasyon at yung posisyon nila para manalo ulit. That's a fact. Pero alam niyo ang mangyayari dito sa pinupush natin, di ba? Kunyari may mapush na gano'n yung 3 terms tapos iba naman. Kadalasan yan ang makakalusot din, kaalyado nung nakaupo. Political Oh, pero at party. least hindi niya pamilya. Tapos at any time pwedeng magsalili yun eh. Pwedeng magano yun. At least may chance yung tao na mag-break away doon sa pamilya Correct. niya. Perfect example, Mayor Lim. Tapos si Atienza. Isko. And then Isko. Era. Ola. Nag-break sila from their magkakasama. Mga vice mayor, biglang hindi na tayo magkalaban na. Nung una. Anila, magkaalyado, naging magkalaban, ganun. Oh, Okay, I'll raise another logistical reality here. So one is the political viability. Pangalawa, aminin natin, isang dahilan ng mga dynasties ay is dahil may pera sila pang vote buying. Meron silang machine. yeah. So kung tatanggalin mo yung dynasties, magkakaroon ng vacuum. So immediately you need real political parties to fill na doon kasi wala naman tayong pera. Kung tatakbo They will probably finance yung magdadami sila eh. So Ganun ang proxies it. Ganun ang That's what I'm saying. Let's look at the reality. If we ban tomorrow dynasties, okay, wala na yung pamilya na yan. Magkakaroon ba ng proxy? Proxy They will parties? establish Proxy for dummies? sure. For sure. Meron ding Hey. millionaires Hey. funding. Yeah, sure. Listen, that can happen. That can happen now. Kasi unintended consequences. Yes. Since now. Yes. That Kaya happens. sa akin, at the end of the day, Mga contractor. we're still one step better than Better. where we were today. Yun lang. And kung alam na nga natin, pwede nating iwasan yan at pwedeng tutukan din yan. And pwedeng i-expose. So maganda kasi makukumpara ng tao eh. Oo. Nung pamilyang itong mayor na, makukumpara nila. Mas okay pala itong bagong mayor. Tsaka, Actually, maganda itong discussion. non-debatable Very naman na nice. pagpasa ng dynasty, especially considering sa barangay, meron ng anti-dynasty sa SK. Correct. Oo, so sa May Bangsamoro precedents din. na tayo. Sa Bangsamoro, may anti-dynasty Sino? din doon. Sa Pero medyo Bangsamoro. na ano yung bangsa. No, Hindi wala akong election. Yeah, medyo in the air ang situation. At ang punto, kung nagawa na yan ng Kongreso na maglagay sa barangay tsaka sa Bangsamoro, Pwede. dapat sila din. Oo. Pero okay, let's do a legal devil's advocate. Kung ikaw ang dynasties, anong kakasuhan mo sa Supreme Court to prevent this? Magdi-DRO. Again, I'm being very, kasi I agree with you guys 100%. Ang inisip ko lang, I want this to happen eh. So ano yung mga problema, anong mga butas dito? Well, walang pwedeng gawin na pagbawalan yung pagpasa ng batas. Ang pwedeng i-question dyan ng dynasty is yung sa definition. If it is overly broad Yun or nga. overly Or restrictive. restrictive. Yung cases dyan, although I haven't checked,
yung deliberations ng 1987 Constitution. So hindi ko pa na-check yung deliberations if they said first degree, second degree, third degree, or leave it to Congress. Pag leave it to Congress, the Supreme Court will have to respect whatever definition I get what Congress does. Yun nga eh. Maganda. This is a beautiful conversation. Ang daming comments, ang bait ni Hatar, nag-quiet ni Hatar. Nauna na yung New Year resolution. Hindi po siya hindi po siya nakadalawang kape. Oo. Espresso ako, diba? Isa lang yun. Isa Last lang time na dalawa kape. eh. Oo. Okay, on that note, let's go to the really interesting discussion. What should happen coming 2028? What should the opposition... Okay, let's start with you. Start of the show. You were there sa EDSA, and there's a debate. Trillanes Capan was telling me his problem was that feeling niya sabog yung organization. Hindi dapat may program sa 10, 1, 2, 3, 4. Dapat sabi niya, isa lang, 4 to 8. Andun na yung band, andun na yung artista. Concentrate forces. Basically, don't spread your... Very militar. Like, concentrate forces, show force. Others would say, like Ronald, you also talk to him, hindi, tingnan mo yung nationwide. Oo. And then there's a third school of thought, baka Mark will agree with me or no, is, hindi, yung iba naman sabi na may nangyari naman in fairness kay BBM, may konting galaw, may ganun, wait and see yung tao, tsaka magka-Christmas na. So, you tell us, what is your, because you were there on the ground, bro. Yeah, I think before naman na nangyari yung last rally, yung November 30, sinabi ko na that I don't think it will be as big as the September 21 rally. Pero ang laki ng agwat bro. Yes, Puno because- yung September, kasi, bro. We all saw it. There are two factors eh. Number one, yung mga pumunta September 21, parang sabi lang, oh, I did my job. Which Okay is, na. which is wrong. You shouldn't be like that. I'm not saying it's right or wrong. I'm just saying that that is what That people is were the thinking. truth. Oo. Oo, na may iba naman doon. Ako na yung pumunta last time, may iba naman pupunta siguro sa November 30. Ngayon, then the other thinking naman is this, gumagalaw naman yung gobyerno, nakinig na. So tingnan natin, antayin na lang natin. Wag mong gulo. Kaya chill muna tayo. So those are two factors that led to people not going to the November 30. And let's be honest, the first one also left a bad taste in your mouth. Bakit? Kasi nung pumunta ka, nakapunta ka ba doon? Yes, September 21. Alam mo yung problema doon pagdating mo? Sa lahat sinabi, saan tayo pumunta? Hindi ko makita yung stage. Yeah, medyo... Nagtaka ko nasa yung stage. Pati ako, hindi ko makita yung stage. Nakita ko na lang may mga DDS na nakaitin Diyos, sumisigaw. BBM resign! Na talagang pabagsagan ng gobyerno. Like, sino to? Mga DDS to. medyo... So, nakakawalang gana and it left me And then doon sa wanting Menjola, nagkaroon ng gulo. the gulo. And then ito pa pala. Then there was that rumor going around na magkakagulo daw sa November 30. 30. Sobrang lala ng rumor na yun. Na pati si Richard Heydanen ayaw bumalik ng Pilipinas. Kaya siya mismo natakot. Sabi niya, hindi ako babalik kasi magkakagulo. That's how credible this rumor was. Ronald Llamas pa yung pangalan ng... Ang galing ah. Ang Hindi mo galing ni ah. Ronald Llamas yung kape sa'yo. Yeah, pero hindi. Akala ko, kaya ayaw niyang bumalik sa Pilipinas kasi pagbakasyon na. Pabakasyon na yung November 30. November 30, bakasyon, Christmas. Dahil ang mahal ng ticket, dahil pabaksak yung peso, dahil sa gulo na nangyari, hindi na ma-afford yung kaya na makauwi-uwi ngayon, di ba? Sa organization, nagtataka din ako bakit isa lang yung stage considering Ayan. Last minute ka. pag rally ni Lenny, ang ginagawa mo yun, pag expected mo malaki yung crowd, mayroon kang parang satellite TV or May mga TVs. a satellite stage. Kulang no September 21, kulang pa. Ano September 21 kasi, akala nila okay na yun. Yung And kulang. in the end, plus, iniisip nila, they were being considerate of EDSA na para hindi, kasi sabi ng police, hindi pwedeng mag-obstruct. So, iniisip nila, hindi, dito na lang daw lahat sa White Plains. But in the end, nag-obstruct sa EDSA. Exactly. Oh. So, ngayon, yung pangalawa, November 30, sabi nila, sigurado mapupuno naman yung EDSA. So, naglagay na sila ng TV, even on EDSA. Problema ngayon, hindi naman napuno EDSA. Northbound Yun nga yung sinasabi. was still moving. That's- Actually, yeah. everyone was walking on the sidewalk. Unlike the first one, everyone was on the street. So, yun ang pinagkaiba. And, but Nasabi mo yung mga factors pero ang hindi mo nasabi, yung sinabi ko kay Richard, I think merong impact yung holiday season. Yung November 30, medyo, holiday siya, oh. tapos December, yung mood ng tao medyo papasko na eh. Aside sa, namin nakikita sila konting galaw, kay BBM, sa admin, those are all true. I also agree with that. Pero yung holiday season, I think medyo naka-affect din talaga yun. pwede. I mean, yeah, you can, I mean, there's a lot of factors. Yun ang point lang natin. Multi-factorial. Yes, but having said that, meron pang EDSA Power. anniversary, People Feb- Power anniversary on February 25. So apparently magkakaroon ulit ng isa pang Frustration. yes at that time. Pero sa akin again,
let's see what happens between now and Christmas at the end of the day. And Tingnan natin. February 6. Yes, so yun. Yun yung mga may mga key moments tayo na titignan. I mean, ito nga sinabi nila bago magpasko may makukulong. Wala pa. Number one, wala pa. Number one. Number two. Si Diskaya, ano pa yon? Voluntary surrender, wala pang warrant. Ay, hindi pa nakakulong. Oo, hindi pa siya Hindi pa. At saka sa akin, ang daming mga gusto nilang kasuhan na mga maliliit na isda. No big fish yet. It's so disappointing to me na nakikita ko na itong gobyerno to is relentless pagdating sa mga private individuals. Pero pagdating sa sarili nila, wala. So yun ang problema. So let's see what happens in December. Listen, we're already at, less than 2 weeks away from Yeah. Christmas. Akala ko pinapalis po kami sa bahay mo. Kasi medyo, I think you guys have to leave na. I need to rest na. historically mababa talaga ang output ng tao, ng warm bodies pag November, December. Most of the big rallies first Unless quarter. INC ka. Unless INC. Pero even then, mababa yung numbers nila for Relatively, themselves. fairness, yeah. By their standards. Para sa kanila. Hindi sila umabot ng 1 million, which is usually kayang-kaya But nila. in fairness pa rin, INC. Fairness pa show rin. force pa rin. Pero ang first quarter storm, ang EDSA, nangyayari yan, Jan, Feb. So, Yeah, I think Feb will be the not next too big. bothered na onte ang lumabas noong November 30. Okay, so last point. So what should be the game plan now for the real opposition? Ano bang position? De facto unity with the administration in the sense that push BBM to make the most concession and basically have a unified candidate against Sara, or basically each have to go for their own side, bahala na lang, rambulan na lang sa 2028, or who knows, baka Sara will not be able to run, makasuhan niyan, so let's not worry about it. Kasi the argument of some is, ayaw maging epal yung ibang leaders ng opposition. Pangalawa, baka maging divisive pa yan. May mga gustong Bam Aquino, may mga gustong Risa, may mga baka Kiko gusto nila, it's time for Kiko. Syempre, baka maging divisive daw yung issue na yan if you raise it now. Others would say, no, this is the time to show direction. People want to see. Sara already made it clear she's gonna run. BBM has made it clear na ito na, legacy niya na, this is it, and wala siyang klarong kandidato. So, where do you think should the balance be? Ikaw, Mark. Sige. Kanina pinag-uusapan natin, di ba? Ako sa ngayon di ba merong survey na lumabas yung sa WR numero kung ilang porsyento yung DDS, ilang porsyento yung pink. So yung DDS nasa 33% dun sa survey nila. Although syempre tignan din natin yung ibang survey. Pero siguro mga nandun na. Tapos yung sa Kakampinks, kalahati nun. Sa admin, medyo kalahati nun. Sa and ngayon then undecided. Malaking undecided. undecided malaki. Oh, malaki Yun yung kaya importante, yung ilalabang candidate sa 2028 ay attractive dun sa undecided. Kasi definitely That's a good point. di mo na kailangan ligawan yung kung pink ka, malabong boboto mo si Sara or Correct. Duterte ka. Good point. Kung admin ka, ganun din, malamang malabo ding So, dapat dun sa undecided. Kumbaga attractive or pwede nilang iboto doon sa undecided. Sa ngayon, ang pinaka ko pa rin is a combination of Pinks and Atulfo. Doon sa kampong yun. Sa akin yun pa rin yung aking combination. Kung sino man nasa taas, sino man nasa baba. Pero at least kailangan magsama yung dalawang grupong yun. Plus, ang sinasabi ko din, hindi sila sobrang associated with the admin. Right. Yun yung sa akin. Okay, Dapat so yun. kung kaya ng admin maglabas ng sariling slate for senator, VP, kung may makuha silang pang-presidente na hindi naman ganun kalakas, yeah. ilaban, That's a good ilaban nila yun. Medyo humuwalay yung doon sa Good point. pink and tulfo na combination. Kung ano man mabuo doon. With that being said, I think sa ngayon, syempre sa pinks ang pinagpipilian, si Lenny said sa ngayon di siya interesado. Bam and Risa, yung dalawang yun naman din lumalabas sa mga survey. Diba? So, taas ng konti si Risa. They need to step up. They need to, walang masama. Hindi naman siya rivalry o pero pareho silang magpakitang gilas, pareho silang sa ngayon hindi yun na lang muna. mahirap. See, mahirap pati ikaw, pumili. ingat ka di ba? Pero Mahirap Mahirap talaga siya. siya, mahirap siya. Sa akin, ito, na lang din, baka may magagalit din sa akin, mas prefer ko dun sa dalawa si Bam. Sa ngayon, dahil in terms of winnability, ang problema kay Risa, ang dami silang binabato, ang dami silang inaana, hindi naman totoo,
na pagkakamalan siyang sinasabihan ng NPA na di naman totoo. So may mga ganong tag kay Risa. Sa akin, I think, pero I think there's still, The loyalists are more comfortable actually with not with Bam. Because of Bam na endorse. sa Aquino, yun ang, And and also the INC endorse no sama na loyal sa hindi, pero yung INC naman, ako sa ngayon, hindi ko tinitratong kalaban eh. Kasi No, this- they're a swing voter. Ganun swing sila voter eh. pa rin eh. Although yun nga, pag si Marcoleta yung naging VP nung kabila, automatic, nandun sila sa side na yun. So sorry na lang, Aimee. Pero si Risa, I think, ngayong taon, dapat should ramp up yung kanyang Pero how can she do that without looking epal or looking forcing her case? Kasi yun yung attack kay Risa, di ba? Remember, sumabog to 2 months ago, nag-attack yung iba kay Risa. Hindi naman si Risa nagpanalo kila Kiko at sila naman actually, Mm. Kiko side yung nagsala. Ako Yeah, mga like out how of they the box. medyo sensitive to eh. Ako last na lang. Siguro parang mga out of the box ideas. Ito yung sasabihin ko, Ano out of the box? baka medyo magalit yung mga akbayan na nanonood natin. Unahan ko na kayo. For example, Safe zone to, safe zone. safe zone. Please, For example, guys, safe zone to. ano ang hirit ngayon kay Risa? Lahat sila Banat Bay, sila lahat tinitignan sa Risa. Inaano sila kasi yung sabihin na natin, tinutokso sila ni Sec Ronald, ni Sen Ronald. Di ba sa akin, ano ba naman, di mag-podcast silang dalawa. Di ba? Tapos unang episode nila tungkol kay Rowena Guanzon. Oo. Lagot ka. Medyo hindi na outside the box. Magagalit. Lagot ka, Mark Gamboa. Kaya inunahan mo na. Mark Gamboa, Pero sa PINA, sa Senate, hearing. hindi, kasi ito, yung DDS, they won't stop na pang-aasar. Kaya lang nila inaasar. Harapan mo na lang. Oo, Harapin mo. kasi Pokolab lang naman podcast lang naman ano ba naman yun? And syempre, I'm sure Ronald would love it. And I'm sure that's the only side of the story that loves to do it. pero kumbaga it would show a different side to Senator Risa. Yung galit siguro na side. pero yung mga ganong Isusumbong kita. ganon yung mga naiisip ko talaga na. I think you can rest. Now I'm worried for you. Actually, pinomonitor ko. Tama na. Tama na. Let's talk, let's mistake. Magsara Duterte ka. Ayun. Oo. Pero yun lang. So ano yung mga wild prediction natin for next year at saka on this issue? O what should happen by 2026? What should happen? Kasi mahirap magsalita. Una, it's above our pay. Bigla pa yan. Bakit hindi alam sila? Literal na sa Reddit ka ngayon. Hindi nyo pa pinapa-explain eh. Sige, Mahirap magsalita because there are many uncontrollable factors or factors that are Yeah, sure. hard to predict right 100%, now. 100%. Again, yun nga, anong magiging outcome ng plunder case ni Sara, may impeachment ba sa Feb 6? And then, as I've always said, whenever you ask me about this, the decision is still up with Mayor Lenny. If she does not say whether she will run or not, hindi pa pwede pag-usapan ang BAM visa. So, mahirap pag-usapan yan on my part kasi it's above my pay grade. Ibang tao nga nahihirapan to tell me ano talaga yung plans eh. So, even ako, mahirap. What I know is madaming kakampings may hang up nung 2022 elections and they will still want Lenny to run, and if she does run, siya ang iboboto nila. But if she does not run, that's when there will be a vacuum that needs to be filled, and then we can talk. But if we don't know anong decision ni Mayor Lenny, mahirap magsalita. Next year, definitely I think there will be an impeachment. Baka by Jan maglalabas ng bank records, may magli-leak. You're right. Ang aking prediction. And then after that, medyo malabo pa eh. But definitely 2 to 3 months trial sa House dun sa impeachment case. Para na tayong may Senate mini trial. And I think that will produce a lot of good things. So hold your horses. Caution. Hold our horses. Oo, let's Oo. wait and see. Kasi gusto ko din na mag-prepare early. Oo. It might be too early kasi may ibang super Or you don't want to get events. in the middle, in the eye of the storm. Yes. Kumbaga medyo less the dust settle muna. I agree with that. Correct. Actually, I even see the Bam-Aquino argument, which is, di ba, the Bam-Aquino basically thesis is, alam niyo naman, pag kami, hindi kami corrupt, hindi kami mamatay tao, and let's just be practical. Let's win over yung 40-45% na undecided. And most of them don't want to get into ideological fights and ay balikan ng past. They want forward-looking, constructive, pragmatic. Of course, the counter argument is, of course, it's easy for you to say that because it's the Riza type and Trillanes type who are doing the dirty job and taking the punches. So parang nag-piggy bank ka basically sa kanila. I'll be honest, that's the other side of the coin. Exactly ganun. But there could be also one theory whereby all of these can work together and there could be really one unifying candidate that can make all of this work, including bring the loyalists and the admin
as a de facto ally, but nevertheless, with no strings attached. Pag si Lenny next president or si Riza, fair game yan. You can go after BBM, you can go after all of that. Ikaw, let's close on this because you're the host and you were trying to kick us out. Looking at that. I'm not trying to kick you out. I'm actually very intrigued at the discussion. Pero sa It's nice. It's a good one. I ganito like lang, this. ganito lang yung basic sa akin. Right now, let's see what the House does. Given that Marcos has already said na may 4 na priority bills. So tingnan natin kung anong gagawin na with these 4 priority bills, kung talagang mapapasa siya in its true form, how it's supposed to really be effective, number 1. Number 2, let's see what happens to the cases against Sara Duterte. Tapos let's see also what happens with the other accusations. And also kung ano ba mangyari dito sa flood control issue na to with the ICI. I mean, let's face it right now, na the ICI is powerless. All they can do is recommend. Yun lang ginagawa nila. And even the way they investigate, mahina mag-investigate. Hindi nga sila makagawa ng live stream with their current state. Sasabihin lang, executive session. Wala na. Tapos na. Wala na live stream ulit. They're so useless. And I don't even think they have enough budget, manpower, and supplies to be able to do proper investigations. So the way I see it, ICI is dead. Kailangan maipasa yung totoong independent commission on flood control. Yan. So kung makita natin yon, let's see what happens. Now, with regards to Sara running, and honestly, tingin ko kay Sara, tingin ko duwag siya. I really think that. That's why hindi siya tumakbo ng 2022. Yun lang yun. Hindi siya ready. Hindi siya ready. Obvious naman eh. Exactly, because nakita niya, It's out of her league. I mean, obvious. yeah, even now, it's still out of her league. She knows that. Kaya siya kabado. She is afraid that baka manalo nga ako and oh my God, anong gagawin ko kung manalo ako? Natatakot siya. Hindi siya katulad ng daddy niya. Yes! Digong had the gravitas, kahit mali siya, Yeah. meron pa rin siyang authority. Yes, And this is not sexist, by the way. It applies even more to Pulong or Batu. Sure. Sara is the most competent kid, just to be clear about Yeah, and nakikita ko talaga sa mga anak, especially with Sara Duterte, I really think meron siya konting takot na paano nga kung manalo ko, This is anong beyond. gagawin ko. Oo, this is about You my get promoted. You get promoted to your level of incompetence. Yes. Survival, she has to. Yun. So baka gawin niya, She will be to survive. Tapos bahala na. And then nakikita mo naman the type of people she hires. She doesn't hire based on competency, Loyal. based on merit, based on loyalty, Yeah. and as long as sunod-sunuran ka, and you do not question anything she says, she hires you. Pansinin mo. Grabe! Pero pansinin mo, lahat ng mga tao niya na hinire niya, kausapin mo. Lahat sila, opo, yes po, wala po akong alam dito. Yes, man. Yes. Sinabi lang po ni Sarah, gawin ko po ito, gagawin ko Paano po. na si Zulaika? Oo. Ako, ibang issue naman yun. Okay. Paano na si Kaya, Taga? o yun. Tsaka si Colonel La Chica? So may mga ibang mga ganyan, Pero, Hindi, mga Verdugo. oo. So, pag tinignan mo, yan ang problema ni Sara Duterte ngayon. And not only that, she backed out of 2022 because nakita din niya na, ay, shoot, baka pwede akong matalo dito, Baka matatalo ko ni Lenny kung tumakbo ko, si BBM tatakbo. Hey, internal surveys, we're showing. Internal, hindi ito lumabas. We're showing. BBM Sara run, at the same time, Lenny wins. 100% Lenny wins. Kaya, Uy, si Isko rin, malakas. That's why they had to oo, unite. yes. Pero may isa pa problema si Sarah, Oh. Kaya ayoko din magsabi sino yung tatakbo, anong mangyayari. After, meron pang isang super wild Black Swan next year. After Bato, Bongo, Medyo gray rhino na yun kasi medyo possible siya. yeah. So, Sara siya- Duterte can also have a warrant of arrest. Yun, Yeah. dahil ICC, yes, of course. Yun nga. Or it's possible she'll go into exile. Quart- Yeah. Tatakas siya. Fourth quarter of That's a 2026. possibility. Then there's a third option. Just escape. Just go away. Yeah. Just maghumba ka with si Kasi pag nahuli si Bato, Patahan. pag lumabas ang warrant ni Bongo, Takas ka. more or less siguradong may warrant si Sarah. Takas ka na. Yun. Pero hindi at the same time, remember Sara Duterte feels untouchable. Pulong Duterte feels untouchable. Basta, ang gagawin lang nila, stay in Davao. Yun ang strategy nila. That was Pero what, after that was what's the strategy. Pero if mahuli si Bato, I think that will be shattered. Ah, Digong pa lang medyo parang wow, this is Kibuloy pa lang. yeah, Kibuloy yan. Oh. Kibuloy was Kibuloy and naka-strike 2 na sila. I think one more if Bato gets, I think they will lose that sense of impunity. I don't think, I think they're really, you could see si Saras putting a strong front Hindi lang strong front. Sara Medyo Duterte desperate. is performing right now. Alam mo, what she's performing? She's trying to look presidential. Right. Oo, pero sino yung nagsabi nga nun
Sige, tingnan natin ano kung presidential to. comment ako dyan. Pahuli natin ulit si Zulaika. Tingnan natin kung presidential pa ba siya. O baka magwala na daw ulit yan. Pag Balik natin si Torres, Oo. General Torres. Ano nangyari kay General And Torres? Zulaika is part of the ombudsman case. Yun. Part siya sa mga kinasuhan. O yun. Si Zulaika. Can you imagine kung pinatawag si Zulaika ulit, na ospital ulit si Zulaika, ay nakol. Basically, that means release the cracking. Okay, so this is the part, fast talk part na to. Anong wild predictions natin next year? What do you think is a gray rhino, black swan, Ayun na nga. Bato and Bongo ship out next year. and Sarah potentially may face trial and Sara impeachment, definitely. By the House, impeach. Trial by the Senate, it depends. I think, sige, let's wild prediction wild to. prediction. So, okay lang. Mako-convict Hindi si ito Sarah. forecast. Hindi ito Mako-convict siya of for ano. Mm. And mako-convict siya of impeachment court. Yes. Oh. And after that, then yung kaso niya with the ombudsman will flourish and then Mm. makukulong yan. Knockout? May chance for knockout ng mga Dutertes next year? Oo, make or break na din para Yeah. sa para sa admin Kung hindi makalusot pa yung Duterte next year, tuloy-tuloy na Silang yan yari. oo, Oo. 2028. Yun, yung kay Sara, parang gusto kong paniwala pero parang may side ako na na parang ayoko maging masyadong optimistic kasi No, pero it's not optimism, di ba? Parang na to red wedding na to, unahan na to, oo, use it or lose it Hindi, na pero eh. I think the gloves are off sa Oo, 2026. Talagang na. Talagang Wild prediction. Yeah. It could be absolutely zero. Yes. Ako, I'm not being too optimistic ha. Ako kasi, I've always seen the Marcoses as the most tuso, the most Machiavellian. Ang galing Be nila careful maglaro. what you wish for. They might over-succeed. No, honestly, what if the Marcoses over-succeed and then the game changes? This is not a compliment. This is not a compliment. Exactly. No, that's This is just reality. Napakulong si 100%. Tibuloy, napakulong si Duterte na ship out. 100%. Nobody could have imagined that. Yes, exactly. So, Yeah. It's not me being optimistic na makukulong si Bato Bongo next year. I think this administration and that family just has the guts and the Expertise. Machiavellian They're experience. the OG. Sa bagay. The other one na may natitignan din at marami din si Ombudsman Remulla. I think ako may confidence ako sa kanya. Sure. Same. By next year, Interesting. kung maraming mabigat na pangalan ang makakasuhan, may iba makukulong. So I think kay Remulla, Yeah, let's Mukhang pray for their makikita health. natin. By the way, everyone is under God, pressure. Lord, Yeah, everyone is please. under Pero pressure. tumaba si Ombudsman ha. He looks better. He's not healthier. He looks better. He looks better. Yeah. Before we end, ang isa ko na lang din Sige. gustong ipasok si Madriaga. Sino ba siya? Siya lang naman ang ninong ng isa sa mga anak ni Sara Duterte. you know, Okay, interesting. Wow. Why not? Let's make this a little bit more wild. Sinong unang uwi? Zaldi or Harry next year? Or uwi ba sila at all? Parang hindi naman yan wild eh. Or mahuli? Mateves ba sila? Mauna uwi si Harry. Harry, ikaw. Ako tingin ko si Zaldi. Tingin ko Ako si rin Zaldi. Zaldi ako. Yeah. Ikaw. baka Zaldi nga. Parang. Interesting. Oh, ako lang ang Harry. Ayos. That's a good. Okay. Him home. Ha. So how do you think Teves style yung mahuli yung or medyo matino-tinong ang pagbabalik? Madidina yung application niya sa Netherlands and then magko-cooperate ang Netherlands. Austria yung niya, di ba? Austrian Hindi na Austria kasi nasa Netherlands Yeah. pa siya by now eh. So it will be Netherlands Pero yung Dublin rules, di ba? according to It the only Dublin applies rules na Netherlands na dapat ang mag-process if hindi siya na-ship out by December 10 to Austria. Oo. Siya cattle. Pero again, everything is tentative because Yeah. This is wild prediction. It's not even a forecast. Yes. because Harry Roque is not telling us the whole truth. We only know the truth after the fact. I'm so shocked. I'm so shocked. I'm willing to say there's a Harry in me. There's Harry. There's a part of me saying baka nga Harry. Ikaw, how do you think Zaldi will come back? On his own, ma-arrest siya? Arrested yan. Teves style. Interpol. Talaga. Yung kay Harry mas tahimik. Oo. Yung kay Zaldi siguro ang mas medyo. They're gonna make it, they're gonna make a real example out of him. Kasi kung di nila maibalik si Zaldi ko, talagang problema yan. Talagang problema to the Yes, credibility of the government. I mean, they Maging know mo what he is eh. Banana Republic tayo. Oo, at this point eh. Saan ba Portugal? Portugal nga daw eh. Pero pinapalis na rin. Pero walang extradition ng Portugal. Pero they're asking for the Portuguese government to help pa rin eh. So kahit na walang extradition treaty, kaya pa rin yan Interpol sabihin. yan. Oo, kaya pa rin yan eh. Sabihin, tulungan mo na rin kami dito. Paano pag napauwi si Zaldi ko, nakakulong siya, like Madriaga, mag-e-execute siya ng affidavit?
Go! Go. Na-notarize. Go. Yeah! Go. Listen, if Maybe you want to suggest something. Zaldi, if you're watching us, we're suggesting come home now. You can file an affidavit. Wala akong notary license. So, sa iba ka magpa-notarize. Advice mo kay Harry? Do you have an advice for Harry? Yung ano ko, yung anak ko. Yung share ko na sa Biancham. Otherwise, Ano, ibubuking mo pa siya lalo. Ako, hindi ko, yung sa media, hindi kay Harry, more sa May point media. ka. Tingnan nyo naman May yung blind kay spot. Harry. Kasi, May blind spot. hindi You're right. tinatanong si Harry tungkol dun sa lupa niya. You're right. Diba? Ako message sa mga DBS siguro. Kayo, parang you fight, papakamatay para kay tatay, ganun. Si Harry ganun din, pero si Harry merong 400 Hectares sa Bataan. Kumbaga, he was able to enrich yung kanyang pamilya dahil sa kanyang ties sa mga Duterte. No, So kung nagaganyan-ganyan siya, nagpapakamatay siya para aladigong, nagigets ko kung bakit. Let's Diba? appeal to ang madalas nakakausap si Harry, TV5 tsaka Radyo 5, Oo. mga shows doon. So I Ano appeal nila? to the journalists there and the baka actors there Correct. na paki-research yung yung company sa Bataan? First Bataan Mariveles. First Bataan Mariveles Ito Company. na. And ask Harry Roque if Biancham owns that. And again, relationship ni Harry Roque sa Biancham. Oh, Si Bianca Teresa talaga yun. Walang question doon. And yung land grabbing, Oh, if may land grabbing. Oo. napakaganda itong quadcom na ito. By the way, Attorney Harry Roque, siya po talaga nag-iinit sa inyo Ako sama doon tayo focus ko tsaka magkayata. Siya yung Harry Roque, Galit ako sa mana ko eh. Wala akong mali. On that note, kasi I wanted to add more things. So, sabi ko, mahabang usapan niyo. Abutan tayo ng 2026 there. On that note, thank you so much, Chris. Salamat guys. We really appreciate this. This was really a good show. I think we should do this quarter Congratulations to us for the first year. full Oh. Quadcom Oh, absent. Absent kasi flesh. ako In in flesh. flesh. Kasi itong third Absent absent ako nung parang wala na. Oo. Oo, kicked out of the Quadcom, di ba? Parang si Bato, kicked out na yan. Nagchichitos yung And by the way, sa mga DDS, Quadcom po talaga si Mark Gamboa Kaya wag nyo kaming iiwanan na kaming tatlo lang. Quadcom alin hindi ako. Correct. Kapatid daw kasi ako masyadong nababash ng BDS. Ayun. Kasi ako. Kayo Oo. kasi, masyadong silang sinasalbahe. Hindi naman ako Oh, by the way, but before we go, ano lang guys magpa-plug lang ako. May Please. plan ako. Kasi ngayon, meron ng paid membership yung channel ko. Yun. And, kung gusto nyo supportahan yung advokasya Oo. na ginagawa natin dito, please consider being a paid subscriber. Mura lang siya. And you get your nice badge and also customized emojis for the chat. Yun lang Galing, guys. galing. Supportahan natin yung mga matatapang na Oo. mga... Yung kabilang channel at saka si Ayan, Darian. Yun. Okay. Si Darian, pwede din subscribe. Ako pwede din mag-subscribe. And you can send stars Yes. Yan. sa mga channels namin. Ayan, nagsisingil na tayo. Tama na. On that Sige. note, thank you very much, guys. Advance Merry Christmas and Happy New Year. And sana, para sa bayan, hopefully things will move in the right direction. All of these things we're done. Nagpapatawa tayo, but actually these are very serious issues. And you can see naman how behaved and polite I've become. Ang dami nakapansin, he's quieter than usual. He's more inclusive. Standing on that note, thank you very much. Mag-New Year resolution din kayo katulad ko na magpakabait na. Salamat, kaya umuwi ka na, Harry, and Zalby. Looking forward on one-on-one interview. God bless. Okay, ilang minutes yun? Happy Okay, si Derek, ha? 50 plus. Oh my Yung God. pinakamahaba natin. Oh my God. Pambihira talaga Oh si my Rich.